Isimula ang kwento sa isang silid-aralan sa high school kung saan masayang ipinagmamalaki ni Son Suho sa kanyang mga kaibigan na nakapasok siya sa prestihiyosong Korea National University of Arts. Ang kanyang mga kaibigan ay nagulat at hindi makapaniwala. Habang tumatawa si Suho at nilalasap ang mga sandali ay isa sa kanyang mga kaibigan ay nagsimulang umiyak dahil kailangang ulitin ang isa pang taon at ang isa pang kaibigan ay nagtataka kung paano naman nakapasok si Suho sa isang tanyag na art school sa kabila ng kanyang pangit na kakayahan. Gayunpaman ay biglang bumagsak ang kasiyahan ni Suho nang marinig niya ang pamilyar at hindi kaaya-ayang boses na nagbibigay ng isang sarkastikong pagbati. Ito ang isa sa mga bully sa paaralan kaya naman hindi natutuwa si Suho na makita siyang muli. Sa halip na tawagin ang bully sa kanyang tunay na pangalan tinawag lang siya ni Suho ng kung ano-anong pangalan na talagang ikinagalit ng bully. Makikita sa mukha nito ang galit sa pang-asar at sinabihan si Suho na ang tunay niyang pangalan ay Yano. Binanggit ng bully na sinira ni Suho ang plano niyang sakupin ang high school ngunit sumagot naman si Suho na kung dahil sa kanya ay nakapagtapos pa ng high school ang bully na ito. Samantala ang natitirang mga estudyante ay nakakaramdam ng kaba sa muling pag-aalboroto ng bully. Naiinis sila na hindi pa rin nagbabago si Yano at patuloy pa rin sa pagyayabang kahit malapit na silang magtapos. Dagdag pa dito ay ang mas kinaiinisan nila ay tina-target ni Yonel ang isang pobreng bata na nawalan ng mga magulang ngunit ito nananatiling matapang. Sa wakas naubos na ang pasensya ng bully at papalapit na siya upang suntukin si Suho sa mukha. Sa halip isang tuhod ni Suho ang tumama sa mukha ng bully at sa kanya pinagsabihan ito na magpakatino naman hanggang sa kanilang graduation. Napansin ni Suho na may kakaiba sa pulang buhok at mabilis na nagbigay ng isa pang tuhod na suntok sa mukha ng bully. Kahit nabali ang ilong ng bully ay nanatili itong mayabang at sinabing hindi man lang ito nakiliti sa ginawa ni Suyo. Isinarado niya ang kanyang kamao na nagsimulang magliyab ng kakaibang enerhiya. Sa malademonyong ningning ng mga mata ay inihanda niya ang kanyang kamao at binigay ang isang matinding suntok sa mukha ni Suho. Bago pa man tumama ang suntok ay nakaiwas si Suho at tumama ang suntok malapit sa mga locker. Ngunit isang suntok lang ay yumanig na ang loob ni Suho at ang iba pang mga estudyante ay naguluhan. Mukhang pati ang bully ay hindi alam kung paano niya nagawang magdulot ng bakas sa mga bakal na locker at nagtataka siyang nakatingin sa sarili habang may kakaibang aura na nagmumula sa kanyang katawan. Pati si Suho ay walang ideya kung paano haharapin ang sitwasyon na ito. Sa kabilang banda 2 taon na ang lumipas mula noong araw na iyon at ngayon ay pangalawang taon na sa universidad si Son Suho. Habang naglalakad siya sa campus napansin niya sa di kalayuan ang isang gulo. Pinalilibutan ng mga manggagawa ang isang kakaibang portal at sinasabi ng isang instructor na ang lahat ng klase sa pangunahing gusali ay inilipat sa annex building. Dahil dito ay pumapasok ang mga hunters upang harapin ang mga halimaw na lumalabas mula sa portal. Isang lalaki sa suit ang nagtanong sa isa sa mga manggagawa kung gaano katagal nang nasa loob ang mga hunters. Sa tanong ng lalaki ay sinagot ng manggagawa na higit sa 8 oras na sila sa loob. Dahil ang gate ay may ranggong D ay malaki ang tsansa na makakalabas ang mga hunters. Habang tahimik na nakatayo si Suho ay patuloy ang pag-anunsyo at nag-uusap ang mga estudyante dahil nag-aalala sila na baka masira ang eskwelahan. Ang iba naman ay nagpapakalma at sinasabing kaya ito ng mga hunters. Mukhang hindi na bago ang paglitaw ng gate kung kaya hindi rin gaano natatakot si Suho. Sa kabilang banda ay 3 taon na ang nakalipas mula nang magsimulang lumitaw ang mga portal na tinatawag na gates ay nagkaroon na ng malalaking pagbabago sa mundo. Ang mga gates ay mistulang naging shortcut papunta sa mga dungeons at kapag nabuksan ito ay lumalabas ang mga halimaw mula sa mga ito at nagsisimula ng gulo. Ngunit hindi lang mga halimaw ang nagdulot ng kaguluhan dahil ang mga tao ay nagsimulang magkaroon ng mga espesyal na kakayahan din. Dagdag pa dyan ang mga taong ito na tinatawag na awakened, sila ay maaaring gumamit ng mana at mayroon din silang iba't ibang kapangyarihan. Bagamat nagkakaroon ng kaguluhan sa mundo at inakala ng lahat na magtatagal ito ng walang katapusan subalit hindi rin nagtagal ay dumating si Gael na isang awakened. Itinatag niya ang Hunter Association at tinipon ang iba pang awakened at lumikha ng trabahong tinatawag na hunters. Dahil sa kanila ay mabilis na nalutas ang kaguluhan kaysa sa inaasahan ng lahat. Ngayon ang mga tao ay nahahati sa awakened at mga hindi awakened.
Dahil ang mga hindi awakened ay walang mga pribilehiyo tulad ng mga awakened kung kaya kailangan nilang magtrabaho ng gusto para magkaroon ng pangalan. Samantala ang mga awakened ay halos makuha na ang anumang gusto nila sa kanilang kapangyarihan. Maya-maya pa bago napagtanto ng mga hindi awakened na kahit anong pagsisikap nila hindi nila maabot ang antas ng kahit na isang mababang ranggong E-rank awakened. Kahit na ang mga hunters ay kayang labanan ang mga halimaw mula sa gates at maiwasang magiba ang mundo kaya naman malinaw na kung wala ang mga awakened ay hindi mabubuhay ang mga hindi awakened. Sa kabilang banda ang mga awakened ay kayang mabuhay nang wala ang mga hindi awakened. Dahil dito lahat ay nagpapasalamat sa mga hunters. Ang mga hindi awakened tulad ni Suho ay maaaring mamuhay ng medyo payapa at gawin ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Ngunit para kay Suho may nararamdaman siyang pangamba. Nakakaramdam siya ng insekuridad tungkol sa kanyang sarili at iniisip kung nagiging masyado na siyang nasasanay sa hindi pagkamit ng kanyang mga gusto. Inaalala niya ang pagkawala ng kanyang mga magulang at kung paano umaasa siya sa iba para lang mabuhay siya. Kahit na minsan ay naramdaman niyang kaya niyang makamit ang kahit ano kaya nawala na ang kumpiyansa na iyon at iniwan siya ng pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Naalala niya ang boses ng kanyang ina na sinasabing kamukha niya ang kanyang ama at iniisip kung paano haharapin ng kanyang ama ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Bigla siyang nagulat sa tunog na parang tawag ng kanyang ama. Nang magising siya mula sa kanyang pag-iisip ay nakita niya ang kanyang guro na nakatayo sa likuran niya. Pinuri ng guro si Suho sa kanyang pagguhit na talagang kahanga-hanga. Ipinakita ni Suho ang balikat at sinabing iguguhit niya ito batay sa kanyang nararamdaman ngunit ang guro ay interesado sa malikhaing pagguhit ng isang langgam na may katulad na itsura ng tao. Sa atin malinaw kung ano ang representasyon ng pagguhit ngunit walang ideya si Suho kung bakit niya iguguhit ang ganoong kakila-kilabot na bagay. Samantala sa labas ng campus ay nagsimulang lumabas ang mga hunters mula sa portal. Lahat sila ay mukhang kumpiyansa isang malinaw na palatandaan na matagumpay ang kanilang raid. Binati ng isang manggagawa sa site si Hunter Kim para sa kanyang mahusay na trabaho at sumagot si Kim na naging maayos ang lahat. Binanggit din niya na may bagong impormasyon sila para sa Hunter Association. Ayon sa kanya nakatagpo sila ng bagong uri ng halimaw na hindi pa nila nakikita dati. Ito ay isang humanoid na nilalang na bumubuga ng asul na apoy mula sa mga mata at bibig at sumasalakay gamit ang mga kuko at pangil. Inamin niya na nadaplisan siya ng nilalang na iyon. Ngunit hindi naman ito gaano malubha. Mukhang minamaliit ni Hunter Kim ang mga bagay dahil biglang nagsimulang sumakit ang kanyang sugat mula sa humanoid na halimaw. Nakaramdam siya ng matinding sakit na kumalat sa kanyang buong katawan dahilan upang siya ay magpumiglas sa sakit. Nalaglag ang kanyang espada mula sa kanyang mga kamay at napansin din ng manggagawa na may mali kay Kim. Biglang nagbago ang maskuladong hunter at naging isang grotesque goblin na bumubuga ng parehong asul na apoy. Sinugod niya ang manggagawa at binanatan ang kanyang dibdib ng isang kagat at nagdulot ng isang kakilakilabot na gulo na nagpakilabot sa lahat. Ang ibang mga hunters at mga bystanders ay natakot. Isang hunter ang mabilis na nagsabi na ang mga asul na apoy na ito ay katulad ng mga ginagamit ng mga halimaw sa dungeon. Si Kim na ngayon ay isang nakakatakot na nilalang ay sinugod ang kanyang kapwa hunter at kinagat ang kanyang ulo na parang walang anuman. Nagkagulo ang lahat at nagsimulang magtakbuhan upang iligtas ang kanilang mga buhay. Sa kasamaang palad ang mga taong nakagat ni Kim ay nag-transform din sa mga asul na apoy na halimaw at nagsimulang umatake sa iba na nagdulot ng mas malaking kaguluhan. Ang mga sigaw ay sobrang lakas na naririnig sa loob ng gusali at ang mga tao ay mabilis na nagtipon sa mga bintana upang makita kung ano ang nangyayari. Nang tumingin si Suho sa labas nakita niya ang madugong kaguluhan kung saan nag-aaway ang mga tao na parang kinontrol ng parehong asul na enerhiya. Hindi nagtagal bago napagtanto ng mga estudyante na ang mga taong ito ay naging mga halimaw. Sa nakikitang dungeon breakout nagsimula ng magpanik ang mga estudyante at hinihikayat ang kanilang instructor na kumilos dahil isa rin siyang awaken. Ngunit mabilis na pinaalala ng guro na siya ay isang E-rank hunter lamang. Biglang nakita ni Suho ang parehong asul na apoy na halimaw sa itaas ng campus. Kinuha ng halimaw ang kanyang posisyon at bago ito makatalon papasok sa bintana kung saan nagtitipon ang lahat ng estudyante. Sumigaw si Suho para tumakbo ang lahat. Bago pa man makapag-react ang kahit sino tumalon ang halimaw sa bintana at agad na pinatumba ang isa sa mga estudyante.
Agad na yumuko si Suho upang iligtas ang sarili. Binuksan ng halimaw ang bibig nito, sumisirit ng asul na apoy habang sinisimulan nitong lumunin ang estudyanteng kanina lamang ay pinatumba niya. Sobrang nakakakilabot ang eksena na halos hindi makagalaw ang ibang mga estudyante dahil sa takot. Tumakbo si Suho papunta sa labasan, ngunit napansin niya ang isang kapwa estudyante na nasugatan at may mga bali ang binti dahil sa pagbagsak ng halimaw, hindi makagalaw. Siya ay natigilan sa mga desperadong paghingi ng tulong ng babae, ngunit pagkatapos ng ilang sandali pumikit siya at nagsimulang tumakbo palabas. Sinasabi sa kanya na tatawagan niya ang mga mangangaso para tumulong. Sa kaibuturan, alam ni Suho na nagsisinungaling siya. Ang pag-iwan sa kanya ay nangangahulugang tiyak na kamatayan at masakit niyang natatanto ang kanyang sariling mga limitasyon bilang hindi awakened. Huminga siya ng malalim, nagpa siya na huwag sisihin ang kanyang kawalan ng kapangyarihan at sinabihan ang sarili na kailangan niyang humanap ng magagawa niya. Nagtanong si Suho kung ano ang gagawin ng kanyang ama sa ganitong sitwasyon. Habang iniisip niya ang kanyang ama, nakita natin na tapos na ang halimaw sa paglamon sa estudyanteng pinatumba nito. Ngayon nakatingin ito sa sugatang babae sa sahig, walang magawa at handang katayin na parang tupa. Dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha habang tinitingnan niya ang kamatayang papalapit sa kanya. Sa kabilang banda ay nagwawala ang halimaw at mabilis na tumatakbo papunta sa kanya na parang ulol na aso. Nang malapit na itong kumagat ay kinuha ni Suho ang fire extinguisher at pinukpok ito sa mukha ng halimaw. Sa tingin ng kanyang mga mata, malinaw na nahanap niya kung ano ang gagawin ng kanyang ama at ginagawa niya iyon. Habang nabubuo ang determinasyon ni Suho sa kanyang loob ay nagsimula ang system na mag-boot up. Ang unang notification ay isang alerto na nagsasabing nakamit niya ang lahat ng mga kinakailangan upang makumplito ang isang lihim na quest na pinamagatang Courage of the Weak. Sa isip ng ating bida ay isinalaysay ni Suho na nagkaroon siya ng isang panaginip noong matagal na panahon na parang isang laro. At sa panaginip na iyo ay kailangan niyang mag-level up upang patuloy na lumaban sa mga halimaw na lalong lumalakas sa bawat palapag. Habang lumalakas ang mga halimaw ay kailangan din niyang maging mas malakas. Pagkatapos ng maraming hamon ay hinarap niya ang final boss sa pinakamataas na palapag. Dagdag pa niya na napakalakas ng boss at nakaramdam si Suho ng halo ng inggit at paghanga sa lakas nito. Kakaiba ang naramdaman niyang koneksyon sa boss kahit na ito ay kanyang kalaban. Kalaunan ay napagtanto niya na ang boss ay ang kanyang ama. Habang natatanto ni Suho ay nauunawaan niyang ang kanyang panaginip ay isang refleksyon ng buhay ng kanyang ama. Ipinapamuhay niya ang isang bahagi ng karanasan ng kanyang ama sa kanyang panaginip. Napansin niya ang fire extinguisher ay malapit, kaya naman agad itong kinuha at bumalik sa silid. Pinatamaan niya ng malakas ang mukha ng halimaw dahilan upang matamba ito paatras. Kahit na tinamaan niya ang halimaw sa mukha, wala siyang mana kaya hindi masyadong epektibo ang kanyang atake laban sa isang magic beast. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin sa susunod. Ngunit nang biglang lumaki ang mga mata ni Suho sa hindi makapaniwalang pagtanaw na parang nag-freeze ang halimaw at ang natatakot na babae na parang tumigil ang oras mismo. Sa pagkakataon ding iyon lumitaw ang isang system window na may notification na nagsasabing natugunan niya ang mga kinakailangan upang makumplito ang lihim na quest na Courage of the Weak at ngayon ay karapat-dapat ng maging player. Tinanong ng system kung nais niyang tanggapin. Ang kanyang isip ay bumalik sa kanyang panaginip at natanto niya na kung kaya niyang labanan ang halimaw na ito tulad ng ginawa ng kanyang ama ay walang dahilan upang hindi pindutin ang accept button. Matapos niyang magpasya, kinumpirma niya ang kanyang pagpili at isang maliwanag na liwanag ang pumuno sa silid habang siya ay nag-evolve bilang isang awakened. Sa susunod na sandali inanunsyo ng system na opisyal na siyang naging player. Lumitaw pa ang mga notification sa paligid at nagha-highlight ng mga kasalukuyang quest na gantimpala at marami pa. Napansin din niya ang ilang dagdag na epekto mula sa system at isa na rito ay ang tinatawag na longevity. Ang perk na ito ay kayang labanan ng lahat ng sakit, lason at status effects at ang pagtulog ay makabuluhang magpapalakas sa kanyang mga kakayahan sa pag-recover. Lumitaw ang status window ni Suho sa harap ng kanyang mga mata at sa pagtingin sa status na parang laro ay napangiti siya dahil malinaw na siya ay nagising na. Ang kanyang kasalukuyang quest ay talunin ang Mistburner at kapag nagawa niya iyon ay magle-level up siya kapag nagtagumpay. Nang magising si Suho, nagpatuloy ang oras at malinaw niyang nakita na ang halimaw ay isang mapanganib na awakened Mistburner.
Agad niyang sinabi sa babae na tumakbo habang papalapit ang halimaw sa kanya. Ang dalawang iba pang estudyanteng nakagat ay naging Mistburner monsters din. Habang lumalapit ang mga halimaw sa kanya ay mapapansin na nagningning ang mga mata ni Suho sa determinasyon. Pinukpok niya ng malakas ang isa sa kanila sa mukha gamit ang fire extinguisher ngunit malinaw na hindi sapat ang simpleng hampas. Kaya sinuntok niya ng malakas ang kanyang kamao, kinalap ang kanyang enerhiya at humingi ng paumanhin sa babae bago ibigay ang brutal na suntok. Tumilapon ito sa kalapit na pader at winasak iyon sa impact. Mukhang hindi inasahan ni Suho na magpapalipad ng halimaw ang kanyang suntok ng ganoon kalakas ngunit hindi siya nagrereklamo. Sa katunayan ay labis siyang namangha na mapatay ang halimaw sa isang suntok. Isa pang halimaw ang sumugod sa kanyang ngunit sinipa ito ni Suho sa tiyan dahilan upang bumagsak ito. Inanunsyo ng system na ang unawakened Mistburner ay natalo na at sa pagpatay na iyon ay nag-level up si Suho. Lumitaw ang isang bagong quest na nagsasabing patumbahin ang natitirang Mistburners. Hindi nagtagal na patay ni Suho ang iba pang unawakened Mistburners na nagresulta sa pagkamatay ng lahat ng mga halimaw. Nakangiti siyang naniniwala na siya ay ganap ng nagising. Binigyan niya ng matinding suntok ang isang nagising na Mistburner ngunit hindi man lang umilag ang halimaw sa suntok at nagsimula ng makaramdam ng pagkabahala si Suho habang napagtatanto niyang maaaring mas matindi ang halimaw na ito kaysa sa iniisip niya. Agad na kumalas ang halimaw gamit ang matatalim na pangil na nag-iiwan ng sugat sa dibdib ni Suho na tila walang pakialam. Matapos makuha ang suntok agad na kumalas si Suho sa pamamagitan ng pagpipindot ng paa sa dibdib ng halimaw. Habang tinitingnan niya ang malubhang sugat sa kanyang dibdib na pagtanto niyang nasa panganib siyang maging isa sa mga halimaw na ito. Sa oras na iyon inihayag ng sistema na may nakitang nakakapinsalang epekto sa kanyang espiritu ngunit ito ay naalis dahil sa epekto ng longevity. Sa sandaling iyon nagsimulang maghilam ang kanyang mga sugat at naalala niyang na-activate ang kanyang longevity skill. Muling umatake ang halimaw sa kanya pinipilit siyang mapatamba sa lupa. Nagsimula itong buksan ang kanyang kasuklam-suklam na bibig habang si Suho ay nahihirapan na itulak ang halimaw palayo. Sa oras na iniisip ni Suho na malakas na siyang tinalo naalala niya ang mga stat points na nakuha niya mula sa pagpatay sa iba pang mga unawakened monsters. Agad niyang inilagay ang 3 puntos sa kanyang lakas na nagbigay sa kanya ng kinakailangang lakas upang itulak ang halimaw palayo na parang basahan. Agad na bumangon ang halimaw ngunit tinanggap ang isang solidong suntok sa mukha mula kay Suho. Kahit na may dagdag na lakas na pagtanto ni Suho na hindi pa rin sapat ito upang mapatamba ang halimaw. Patuloy na sinasalat ng halimaw ang kanyang dibdib kaya't walang ibang pagpipilian si Suho kundi ibuhos ang lahat ng natitirang puntos sa lakas. Ang kanyang mga kamao ay agad na napalibutan ng naglalagablab na aura habang binibigyan niya ng malupit na suntok ang mukha ng halimaw na nagiging magulo. Mukhang natagpuan ni Suho ang ultimong cheat system sa mundong ito. Habang karamihan sa mga nagising ay may itinalagang ranggo pagkagising at hindi na maaaring maging mas malakas maaaring magpatuloy si Suho sa pag-grind para sa higit pang mga puntos at maging walang hanggan na makapangyarihan. Kapag naging pira-piraso ang dibdib ng halimaw sa kanyang walang tigil na mga suntok nag-ipon siya para sa isang huling swing inilalagay ang bawat patak ng lakas sa ito. Ang huling suntok na iyon ay nagtapon sa halimaw sa dingding sa likuran nito at ang dingding ay bumagsak mula sa epekto. Ang halimaw ay literal na napira-piraso tulad ng isang tattered na tela. Sa isang huling pagpush nahulog ang halimaw sa lupa habang si Suho ay naiwan na hingal at puyat pagkatapos ng lahat ng aksyon. Agad na inanunsyo ng sistema na natalo niya ang D-rank na nagising na Mistburner at nakatanggap din siya ng maraming level up. Bumagsak si Suho sa lupa dahil sa pagkapagod at tinitingnan ng kanyang kamay tinatamasa ang kanyang pinaghirapang tagumpay. Pinipisil niya ang kanyang kamao ng bagong kumpiyansa na nagpapaalala sa sarili na siya ay ganap ng nagising. Kumakalat ang ngiti sa kanyang mukha habang ipinapahayag niyang hindi na siya walang kapangyarihan at ngayon ay handa na siyang iligtas ang mga tao ng mundong ito at harapin ang krisis ng tuwiran. Kaya't habang siya ay puno ng sigla at handa na harapin ang iba pang mga halimaw isang Mist Beast ang muling sumugod patungo sa gusali na may malakas na pagtalon. Dumating ito sa itaas ng palapag tuwirang tinutok kay Suho. Ang halimaw na may hawak na giant sword ay ipinapakita na isang C-rank awakened Mistburner.
Bago pa makapag-react si Suho, bumagsak ang halimaw ng kanyang espada na nagdudulot ng isang malakas na pagsabog na punong-puno ng alikabok, usok at mga labi. Sa kabilang banda, ang mga emergency horn ay nag-iingay sa buong lungsod na nag-aanunsyo ng dungeon break sa Korea University of Arts at sinasabi sa lahat na lumikas sa lugar agad. Sa campus dumating na ang iba pang backup, ngunit ang platoon captain ay naiinis. Maraming tao ang namamatay at ang tanging magagawa nila ay maghintay para sa tulong mula sa Hunter Association. Iniulat ng sundalo na ang asosasyon ay patuloy na naghahanap ng B-rank o mas mataas na hunter na maipapadala kaya't nagtatagal ang proseso. Nagagalit na captain ang nagtatanong kung bakit kailangan ng B-rank hunter upang linisin ang kaguluhan kung ang gate ay naitalaga bilang D-rank mula sa simula. Ipinaliwanag ng sundalo na isinasama ng asosasyon ang mga hunters kabilang ang C-rank hunter na si Kim Jong-so na nahawa at umatake sa campus. Naniniwala silang mas mabuti nang magpadala ng B-rank o mas mataas na hunter upang pangasiwaan ang sitwasyon. Sa loob ng gusali, pinapanood ni Suho habang ang C-rank monster hunter ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Nawawala siya sa isip dahil sa pag-iisip na ang higanteng ito ay tumalon mula sa ground floor patungo sa itaas na palapag na parang walang kahirap-hirap. Ang halimaw na ito ay mas malakas at iba sa mga nauna niyang hinarap. Hindi lamang ito rank C kundi mayroon ding malaking sandata na nag-iiwan kay Suho na hindi sigurado kung kaya niya ito. Iniswing ng halimaw ang giant sword nito at si Suho ay yumuko upang iwasan ang palo. Ang swing ay napakalakas na nagpuputol sa mga pader na may reinforcement na parang papel. Hindi natuwa si Suho sa pagmasid ng ganitong uri ng raw display ng kapangyarihan. Samantala ang halimaw ay nakangiti mula tainga habang naghahanda itong i-swing muli ang kanyang espada. Sa kabilang banda, oras na para talunin si Suho kung kaya gamit ang bigat ng espada ay sinipa ni Suho ang fire extinguisher patungo sa mukha ng halimaw. Pinutol ng halimaw ang extinguisher gamit ang kanyang espada at ang extinguisher ay sumabog dahilan na napuno ang silid ng makapal na usok. Agad na ginamit ni Suho ang kalituhan sa kanyang kalamangan at tumakas. Naisip niyang maghihintay na lang para sa iba pang mga hunters at magtagal hanggang dumating ang tulong. Ang halimaw ay patuloy na humahabol kay Suho ngunit pagkatapos ay nakita niyang ang halimaw ay tumigil sa paghabol sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niyang ang halimaw ay nakatingin sa mga takot na estudyanteng babae na nagtatago sa kisame, nanginginig at naghihintay sa pagdating ng iba pang hunters. Ngunit ang halimaw ay hindi naghihintay para sa mga hunters. Tumalon ito mula sa bintana na may giant sword na nakaturo sa mga babae. Si Suho ay nakatayo lang doon sa takot. Sa isang brutal na swing, pinira ng halimaw ang mga babae sa isang magulong pag-aalimpuyo ng dugo. Sumak sa galit si Suho na nagpapakaba sa kanyang panga. Nagpakatatag siya ng determinasyon, tumalon sa kisame at nagbigay ng sipa sa likod ng halimaw. Ngunit ang kanyang sipa ay tila walang kibo sa halimaw na agad na nag-swing ng kanyang espada bilang tugon na pumutol sa sahig sa proseso. Nakita ang punit na pagbukas sa lupa, sigurado si Suho na siya ay nasa matinding panganib. Kahit isang hit lang ay makakapatay sa kanya at tiyak na ayaw niyang maputol tulad ng mga babaeng iyon. Ngunit hindi siya magpapabaya sa halimaw na ito kaya't sumugod siya, nagtatapo ng suntok ng mabilis na parang isang blur. Ang halimaw ay hindi rin nagpapakabog, ang pag-swing ng espada nito ay parang isang maniac, ngunit si Suho ay umiwas ng kaliwa at kanan na parang ninja na nasa coffin high. Nagpatuloy siya sa walang humpay na pag-atake at pagkatapos ng isang seryosong sesyon ng pagsuntok napunta ang isang tuhod sa mismong maruming mukha ng halimaw. Ngunit mabilis na inindayog ng halimaw ang espada nito, gamit ang kabilang kamay nito hiniwa ang tiyan ni Suho at napabuga ito ng dugo. Bago siya makabawi, sinipa siya ng halimaw ng malakas sa tiyan dahilan upang siya'y bumagsak at magdugo ulit. Masasabi na natin na baka basag na lahat ng kanyang buto at ang mabilis na pagbaba ng kanyang HP ay nagpapakita na siya ay nasa malaking problema. Pero heto, may natitira pa siyang isang HP point, parang hindi pa handa ang sistema na pabagsakin siya. Samantala nakangiti ng malademonyo ang halimaw matapos makita ang kanyang biktima na nahihirapan. Kahit pa may natitirang HP, si Suho sinubukan niyang tumayo habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang mukha. Mataas ang pusta at ang halimaw ay sumugod diretso sa kanya. Inanunsyo ng sistema na wala nang magagawa ang kanyang buong katawan at nagsimula siyang bumagsak dahil sa pagod.
Ilang pulgada na lang ang layo ng espada ng halimaw sa pagdurog sa kanya, mukhang malapit na ang katapusan. Ngunit biglang nabasag ang hangin na parang malutong na salamin at isang madilim na figure ang lumitaw mula sa bitik. Habang papatama na ang espada ng halimaw, pinutol ng madilim na nilalang ang kamay ng halimaw, iniligtas si Suho mula sa kamatayan sa huling sandali. Habang nawawala ang malay ni Suho, nasal-ayan niya ang halimaw na nagligtas sa kanya at di nagtagal ay naalala niya na ito ang parehong langgam na kilala niya. Samantala sinisisi ni Barrow ang sarili dahil sa pagkalit, ngunit mabilis niyang pinagaling si Suho dahilan upang mawala ang kanyang mga sugat na parang hindi siya nasaktan. Sinubukan ng halimaw na bumangon ngunit nagalit si Barrow. Sa pesting ng ahas na saktan ang kanyang hari. Walang awa, pinulbos ni Barrow ang C-rank na halimaw na parang pakuan sa shooting range. Pagkatapos lumitaw ang isa pang halimaw sa kisame handang umatake sa isang kawawang tao na may hawak na walis, umiiyak habang hinaharap ang kanyang kamatayan. Pero di katakataka ang halimaw na ito ay nakaranas ng parehong kapalaran tulad ng kanyang kaibigan, nagiging pira-piraso. Pinatay ni Barrow ang lahat ng natitirang halimaw gamit ang kanyang matatalas na kuko, pinapaputok ang mga ito na parang lobo. Ang mga bituka at ulo ay nagliparan at walang ideya ang natitirang mga halimaw kung saan nanggagaling ang mga atake. Sa ilang segundo lamang nalinis ang buong campus mula sa mga halimaw. Isang maliwanag na ilaw ang kumalat sa lugar habang bumagsak si Barrow sa kanyang mga tuhod. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na muling batiin ang kanyang hari. Ngunit bago natin makita ang kanilang muling pagkikita, nagbago ang eksena sa nakaraan kung saan nakita natin ang batang Suho na nagdodrawing ng mga langgam. Hindi lang isa, marami na siyang guhit na nagawa. Biglang lumitaw si Barrow at habang hawak ang isa sa mga drawing, tinanong niya ang batang Monarco kung nagdodrawing pa rin siya ng mga portrait ng tulad niya. Malapit nang maiyak si Barrow, labis na naantig sa pagmamahal ng batang amo sa kanya. Pagkatapos, habang nagiging emosyonal na ang lahat, iminulat ni Suho ang kanyang mga mata at napagtanto niyang nasa isang klinika siya. Mali pala, nasa ospital siya at ang kanyang nag-aalalang tiyuhin ay pinagalitan siya, tinatanong kung paano siya napasok sa ganoong gulo. Insist niya na dapat may mga gwardya si Suho dahil hindi na maayos ang mundo. Ang pangyayari ay naging mainit na usapan sa buong mundo dahil sa maraming nasawi. Ang mas nakakagulat pa ay ang pagkakatuklas ng mistburst, mga halimaw na kayang mag-impeksyon sa mga mangangaso at gawing halimaw ang mga ito. Napagpasyahan ng Hunter Association na hindi ibunyag ito sa publiko kahit na naganap ang insidente sa gitna ng syudad. Nang dumating ang mga mangangaso sa lugar, lahat ng mistburst monster sa universidad ay napay-piraso na ng hindi kilalang puwersa. May ilang saksi pa na nagsabing bigla na lang sumabog ang mga halimaw sa harap ng kanilang mga mata. Pinatay ni Suho ang TV, pakiramdam na ang kanyang awakening ay hindi lamang isang panaginip. Bukod pa rito, isa na siyang awakener na lumalakas habang nag-level up, ngunit curious pa rin siya tungkol sa isang bagay. Malinaw niyang naaalala na siya'y pinutol ng isang C-rank mistburst, kaya paano siya buhay pa. Biglang lumitaw si Barrow at binati ang batang Monarco, ngunit agad na lumuha si Barrow, labis na naantig sa muling pagkikita matapos ang mahabang panahon. Siya ay labis na natuwa sa paglaki ng kanyang Monarco at hindi mapigilan ang kanyang emosyon. Ang pagtanaw sa kanyang matandang kaibigan ay nagdala ng maraming alaala ng pagkabata kay Suho. Malinaw niyang naalala kung paano siya inalagaan ni Barrow na parang isang mapagmahal na magulang at pinalaki siyang maayos, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya naalala si Barrow hanggang ngayon. Habang pinupunasan ni Barrow ang kanyang mga luha, ipinaliwanag niya na tumawid siya ng mga dimensyon upang hanapin si Suho. Samantala, sinusubukan pa rin ni Suho na maintindihan kung bakit nandoon ang madilim na nilalang noong siya ay bata pa. Naalala din niya na hindi palaging ganito kaliit ang langgam. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Barrow na lumiit siya dahil sa paggamit ng maraming mana sa pagtawid ng mga dimensyon. Ang sistema ay inilabel si Barrow bilang Level 1 Private Grade, ngunit agad nagalit ang langgam. Sinumpa niya ang sistema, dahil ibinaba siya sa Private Grade kahit na Martial Grade siya. Pagkatapos ay nagunat si Suho at nagpasalamat kay Barrow sa pagliligtas ng kanyang buhay na ikinapula ng mukha ng langgam. Pinaalala ni Barrow na kahit maliit siya ngayon, isa siyang mahusay na manggagamot. Ipinahayag niya na ang kanyang pangunahing layunin sa pagdating dito ay upang alisin ang seal ni Suho, ngunit nagulat siya na nagawa ni Suho na alisin ang kanyang mga kakayahan ng mag-isa.
Nagtanong si Suho kung ang seal ay may kinalaman sa panaginip niya. Kinumpirma ni Barrow sinabing kahit pa akala ni Suho na ito'y isang panaginip lamang lahat ng naranasan niya ay totoo. Sinabi rin niya kay Suho na mas malakas na siya ngayon kaysa sa huli nilang laban. Dagdag pa niya ang dakilang Shadow Monarch na si Sung Jin-woo na ama ni Suho siyempre ang nagsil ng kanyang mga kakayahan at alaala upang mabigyan siya ng normal na buhay. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay tumama kay Suho ng malakas. Hinawakan niya si Barrow at tinanong kung paano siya konektado sa kanyang ama kung ano ang alam niya tungkol dito at bakit siya iniwan ng kanyang ama. Nauutol na sinabi ni Barrow na hindi iniwan ng ama ni Suho ang kanyang anak, pumunta lang siya sa outer space. Mas lalo itong nagpagulo kay Suho kaya't nagtanong siya kung ano ba talaga ang outer space. Kinumo ni Barrow ang kanyang ulo, nag-iisip kung paano ipapaliwanag. Gumamit siya ng kanyang mga anino upang lumikha ng ilang ilustrasyon at sinabing ang dakilang Shadow Monarch na si Sung Jin-woo ay pumunta sa outer space upang labanan ang mga mananakop na gustong sakupin ang mundo. Karaniwan ang ama ni Suho ay nandoon pa rin, pinapanatiling ligtas ang mundo. Dagdag ni Barrow na si Sung Jin-woo ay laban sa mga Ataram na kilala bilang mga Diyos mula sa outer space. Ipinahayag pa niya na nagpapadala ang mga Ataram ng kanilang mga apostol upang sumikop at bago pumunta sa Earth. Sinasabing marami ring kaaway ang natalo ni Barrow. Hindi pa nababanggit ang mga gates at halimaw na lumilitaw sa Earth na lahat ay resulta ng patuloy na digmaan. Nagtanong si Suho kung ang kanyang ina ay sumama sa kanyang ama at sumagot si Barrow ng hindi. Sinabi ni Suho na nawala ang kanyang ina noong araw na nawala rin ang kanyang ama kaya't akala niya magkasama sila. Biglang natarante si Barrow, tumatakbo ng paikot-ikot. Napagtanto niya na nawawala rin si Miss Hine at inisip na ang mga apostol ng Ataram ay naglagay ng masamang bitag para sa kanya. Tinanong ni Suho kung ang mga Ataram na ito ang dahilan. Tinanong ni Barrow si Suho kung gusto niyang makilala sila. Galit na galit at determinadong sumagot si Suho na gusto niyang makilala sila dahil matagal na siyang nag-iisa. Sinabi ni Barrow na may isang paraan lang para mangyari ito. Maaaring matagal pang matrap ang kanyang tatay sa outer space dahil sa digmaan, pero kaya niyang mahanap at mailigtas ang kanyang ina kapag lumakas na siya. Kaya sinabi ni Barrow na oras na para mag-level up. Pagkasabi ni Barrow, lumabas ang isang system window na may quest na tinatawag na The Trial of the Shadow. Ipinaliwanag ng system na anak si Suho ng dakilang Shadow Monarch pero nakasil ang kanyang likas na kakayahan. Para ma-unlock ang kapangyarihan, kailangan niyang patunayan ang sarili sa pagpasok sa Shadow Dungeon. Ang susi na hawak ni Suho ay tinatawag na Shadow Dungeon Key at hindi kilala ang rarity nito. Para i-activate ito, kailangan niyang itusok ang susi sa kanyang anino. Pagkatusok niya ng susi sa kanyang anino sa pader, bumukas ang isang portal. Sinabi ni Barrow na pumasok na siya, sinasabing makakatulong ito para ma-unlock ang lahat ng kapangyarihan na nararapat sa kanya. Sandaling nag-isip si Suho. Lahat ng usapang ito tungkol sa outer space, ang digmaan sa mga Diyos at ang Shadow Monarch ay parang mga kwentong barbero lang sa ngayon, pero kung ang pagpalakas ang tanging paraan para makilala ang kanyang mga magulang, handa na siyang mag-level up ng husto. Lumipat ang eksena sa nakaraan kung saan nakita natin si tatay ni Suho na sinasabing pumunta si Barrow sa Earth at tanggalin ang seal ng kanyang anak dahil maaaring magkaroon ng epekto sa Earth ang Ataram invasion. Sinabi niya kay Barrow na ibalik ang kapangyarihan at mga alaala ni Suho at protektahan ang Earth. Pagkatapos noon, may kalayaan si Barrow na gawin ang mga bagay ayon sa kanyang nais. Bumalik sa kasalukuyan, nagpasya si Barrow na manatili kay Suho at bantayan ang kanyang progreso. Pagkapasok nila sa portal, napunta sila sa kabilang dako at ipinaliwanag ni Barrow na ang lugar na ito ay ang Land of the Dead kung saan hindi makakapasok ang buhay na tao nang walang pahintulot mula sa Master. Tinawag ang lugar na ito na Shadow Dungeon. Ang unang impresyon ni Suho sa lugar na ito ay hindi maganda, mukhang isang wasak na lungsod kaysa isang dungeon, pero may kakaibang pamilyar dito. Biglang lumabas ang isang system window sa harap niya na sinasabing ang quest ay mabuhay sa Shadow Dungeon. Hindi tatanggapin ng mga naninirahan dito ang sinumang mahina bilang master ng lupain na ito, kaya kailangan ni Suho na mabuhay sa susunod na 4 na oras upang patunayan ang kanyang halaga. Nagsimula na ang timer. Medyo dismayado si Suho na ang pangunahing layunin ay manatili dito sa loob ng 4 na oras, pero mabilis siyang binalaan ni Barrow na mag-ingat dahil maghihirap na ang mga bagay.
Dumating ang problema nang may subukang salakayin si Suho mula sa likuran. Mabilis na sinipa ni Suho ang halimaw sa tiyan na gulat sa biglaang pag-atake. Masakit ang sipa sa halimaw pero hindi ito sapat para pabagsakin ang goblin. Naakit si Suho sa itsura ng Goblin Scout at mabilis na ipinaliwanag ni Barrow na ang pagiging scout ay maaaring nangangahulugang may mas marami pang ganitong nilalang sa paligid. Nang marinig ito tumalon sa aksyon si Suho, alam niyang kailangan niyang harapin ang nilalang na ito bago pa nito matawag ang kanyang mga kakampi. Mabilis na sinabi ni Barrow na huwag magpadalos-dalos pero sumugod pa rin si Suho. Bago pa makapagpatunog ng Toritot ang goblin, lumitaw si Suho sa harapan nito tulad ng kamatayan na dumating para kumuha ng kaluluwa. Pinalo niya ang kamay ng goblin, tinanggal ang palakol sa pagkakahawak nito, hinawakan ang sandata at pinukpok ang ulo ng goblin gamit ang sarili nitong palakol. Nang wala na ang goblin, ipinaliwanag ni Suho na ang name tag ng goblin ay puti lang na nangangahulugang mas mahina ang halimaw kaysa sa kanya. Palaging may kulay ang mga name tag ng mas malalakas na halimaw. Habang naglalakad sila, nakakita sila ng isa pang goblin na mabilis na nagpapatunog ng Toritot. Medyo na si Suho na pagtanto niyang napalampas niya ang scout na ito. Sa tamang oras lumitaw ang isang grupo ng nagagalit na mga goblin at ang isa ay may dilaw na name tag. Nang makita ang hukbo, halos matakot si Suho at tinanong si Barrow kung tutulong siya. Si Barrow, bagaman masakit sa kanya na sabihin, ipinaliwanag na ang pagiging malayo mula sa Monarch ay nangangahulugang hindi bumabalik ang kanyang mana kaya hindi niya maaaring ipagsapalaran ang pagkawala ng anumang lakas. Dagdag pa, kung sasali siya sa laban, bababa ang karanasan ni Suho na maaaring makasira sa buong plano ng paglilinis ng dungeon. Papunta na ang mga goblin kay Suho, nagmamadaling parang mga ligaw na berdeng halimaw pero sinanay ni Suho ang kanyang aura, hinayla ang palakol mula sa bungo ng patay na goblin at nagsimulang iwas-iwas ito ng may bilis at katumpakan na para bang nilalagyan ang mga goblin sa blender. Mukhang natututo si Suho sa kanyang mga hindi pa nadidiskubreng kasanayan. Ang pagkontrol sa mga bagay na ito ay parang gumagamit siya ng isang di nakikitang kamay na medyo kakaiba upang sabihin ang totoo. Lumabas ang system window, ipinapakita na ang kasanayang ito ay tinatawag na Ruler Authority, kasalukuyang nasa level 1 at hindi nangangailangan ng mana upang magamit. Maaaring pisikal na kontrolin ni Suho ang mga bagay nang hindi hinahawakan ang mga ito. Biglang may subukang tirahin siya ng isang goblin ng pana. Nahuli ni Suho ang pana sa ere, nagulat na may archer type na goblin. Gamit ang kanyang Ruler Authority skill, mabilis siyang gumawa ng makeshift na pana at binalik ang pana, tinamaan ang goblin sa ulo ng may maladyos na katumpakan. Nakatingin si Barrow sa pagkabighani, malinaw na humanga sa kakayahan ni Suho na mag-adapt. Naalala niya na ang pagkabata ng batang monarch ay parang simula ng alamat ng isang bayani. Kahit noong bata pa, magagamit na ni Suho ang Ruler Authority, isang kapangyarihan na minana niya sa kanyang ama. Pero ang kapangyarihan na iyon ay nakatakda para sirain ang lahat na naging hadlang sa isang mapayapang mundo. Ngayon, sa pagsalakay ng mga apostol ng Ataram sa Earth, wala nang dahilan si Suho upang pigilin ang sarili at maaari siyang magningning sa mga larangan ng digmaan sa kanyang mapanirang kasanayan. Habang patuloy na pinapatay ni Suho ang mga halimaw at umaangat ang kanyang mga antas, natutunan niyang sa kanyang Ruler Authority maaari lamang niyang buhatin hanggang sa 10 kilo. Habang iniisip niya ito, may isang tusong goblin na nagkaroon ng pagkakataon at sinaksak siya sa likod. Nakatawa ng may kalokohan ang goblin pagkatapos ng duwag na pag-atake mula sa likod, pero mabilis na pinatigil ito ni Suho gamit ang isang suntok na nagpawasak ng mga ngipin at mukha ng goblin sa isang nakamamanghang hampas. Habang dumarami ang mga goblin na umaatak, hindi maiwasan ni Barrow na makaramdam ng takot para sa kanyang amo. Nang lumitaw ang isa sa pinakamataas na ranggong goblin, malinaw na ito'y iba sa mga nauna base sa kulay ng name tag nito. Mabilis na hinayla ni Suho ang dagger mula sa kanyang likod na wala ng 30 hapi sa proseso. Pagkatanggal ng dagger, biglang sumalakay ang ibang goblin na parang gutom na mga aso. Sa kabila ng sakit, iwiniwas-iwas niya ang dagger at itinapon ito ng may maladyos na bilis na tumagos sa bawat goblin sa lugar, tinamaan ang pinakamakapangyarihan sa sentro. Mukhang nag-e-enjoy si Suho sa bawat sandali ng laban, mas nararamdaman niyang buhay siya kaysa dati. Muli siyang inatake, bumaba pa ang kanyang HP pero ginamit niya ang kanyang Ruler Authority para patayin ang mga goblin na parang wala lang. Habang nagpapatuloy ang laban, patuloy siyang nag-iipon ng mga bangkay.
Bagaman ang kanyang walang ingat na estilo ng pakikipaglaban ay nagiging sanhi ng pagbagsak ng kanyang HP, hindi siya umaatras. Nang sa wakas ay maabot niya ang mataas na antas na goblin, nagsimula siyang magbasag at ang sistema ay nagiging baliw sa mga abiso na nagpa-pop up sa lahat ng dako na nagpapahayag ng mga antas na kanyang inaakyat. Pagkatapos ng madugong labanan, ang natitira na lamang ay mga bangkay na nagkalat na parang basura. Sa wakas ay huminga ng maluwag ang ating bida pagkatapos ng matinding pakikipaglaban at mukhang natapos na ang kanyang 4 na oras na markang kaligtasan na nagmamarka ng matagumpay na pagkumpleto ng misyon. Pumalakpak si Barrow para sa kanyang batang Panginoon, sinasabing hindi niya ito pinag-alinlanganan kahit isang saglit at alam niyang madali nitong malalampasan ang pagsubok na ito. Dumating ang isa pang abiso ng sistema na nagbibigay sa kanya ng pagpipilian na tanggapin ang gantimpala para sa pagkumpleto ng misyon. Nang walang pag-aalinlangan, sinabi niya sa sistema na ipakita kung ano ang kanyang makukuha. Agad na ipinakita ng sistema na makakatanggap siya ng runestone na maaaring magamit upang matutunan ang isang kasanayang tinatawag na shadow extraction. Labis na natuwa si Barrow sa posibilidad na makuha ni Suho ang bagong kasanayang ito. Sinuri ni Suho ang kanyang mga sugat at natuklasang hindi siya nasaktan. Naalala niyang nakuha niya ang isang bagong kasanayan na tinatawag na resilience sa gitna ng labanan. Lumalabas na nakakakuha siya ng mga kasanayan bukod pa sa sistema ng pag-level up na nakuha niya nang siya ay magising. Hindi maiwasang isipin ng ating bida na parang isang cheat character siya dahil sa mekanismong ito ng pag-level up at lahat ng libreng kasanayan na kanyang nakukuha. Pagkatapos ay isiniwalat ni Barrow na ang mekanismo ng pag-level up na ito ay batay sa sistemang ginamit ng Monarch sa isang nakaraang buhay. Ito ay isang support system na idinisenyo upang matiyak ang kaligtasan ni Suho habang siya ay lumalaki. Upang ipaliwanag ito ng simple, pinaaalalahanan siya ni Barrow na marahil siya ang nag-iisang hunter sa mundo na ipinanganak na may ganitong kalamangan. Hindi sigurado si Suho kung ito ba ay isang papuri, ngunit tinanggap pa rin niya ang gantimpalang runestone. Pagkakuha niya ng bato sa kamay, mabilis niyang inabsorb ito ayon sa tagubilin ng sistema. Lumabas ang bintana ng sistema na ipinapakita na ang shadow extraction ay hindi nangangailangan ng mana upang magamit. Hinuhugot nito ang mana mula sa kamakailang namatay na katawan at ginagawang isang shadow soldier. Tumataas ang rate ng pagkabigo depende sa mga estatistika ng target at kung gaano katagal na silang patay. Ipinaliwanag ni Barrow na ang kasanayang ito ay nagpapalit ng mga patay na bangkay sa mga sundalo tulad ng sarili niya. Ang shadow extraction ay pangunahing kakanyahan ng awtoridad na lumikha ng Shadow Monarch, si Lord Sun Jinwoo. Hindi pa rin sigurado si Suho kung ano talaga ang kasanayang ito at iniisip kung ito ba ay isang uri ng necromancy. Iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa patay na goblin at sinabi ng sistema na maaari niyang gamitin ang shadow extraction sa target na ito. Ngunit bago ito gamitin, kailangan niyang pumili ng isang utos upang i-activate ang kasanayan. Sa una, naisip ni Suho na medyo abala ang pag-isip ng utos para lamang magamit ang kasanayan. Habang iniisip niya ito, iminungkahi ni Barrow na ang mga utos ay palaging dapat diretsyo. Kaya't sa isip na ito, mabilis na sinabi ni Suho sa patay na goblin na bumangon. Nag-summon si Suho ng 3 normal na ranggong shadow goblins, ngunit hindi siya na-impress sa shadow extraction. Ipinaliwanag ni Barrow na ang mga bagong extract na halimaw ay mas mahina at mas maliit kaysa noong sila ay buhay pa. Napansin ni Suho na ang extraction ay tatagal lamang ng 1 araw na nagpanghina kay Barrow dahil naniniwala siyang magiging mahalaga ang kasanayang shadow extraction sa hinaharap. Pinayapa ni Suho si Barrow at hinimok siyang lisanin ang dungeon, nakakaramdam ng gutom pagkatapos hindi kumain ng 2 araw. Pinaalalahanan siya ni Barrow na maaari niyang gamitin ang Shadow Dungeon Key upang makalabas anumang oras matapos na ang misyon. Agad na umalis si Suho sa dungeon. Pagbalik sa ospital, kumain si Suho hanggang sa mabusog. Habang kumakain, inilatag ni Barrow ang kanilang 3 pangunahing tungkulin. Una, kailangan nilang protektahan ang daigdig mula sa mga halimaw na lumilitaw mula sa mga dungeon na natural na magpapataas ng antas ni Suho at gagawing mas ligtas ang daigdig sa ilalim ng kanyang proteksyon. Pangalawa, kailangan nilang hanapin si Lord Hyan na nag-udyok kay Suho na tanungin kung mahahanap nila ang kanyang ina. Tiniyak ni Barrow sa kanya na makikita nila ang sagot habang nakikipaglaban sa mga halimaw.
Panghuli ang pinakamahalagang gawain ay ang pagbabalik ng mga nawalang kapangyarihan ni Barrow dahil kinamumuhian niya ang kahinaan. Ipinaliwanag ni Barrow na bilang isang langgam na may kakayahang kumain ng mahika at talino maaari niyang makuha ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagsipsip ng mahika mula sa iba't ibang mga entidad kasama na ang isang batang monarch tulad ni Suho. Naiintindihan ng bigat ng mga tungkuling ito nagpasya si Suho na pumasok sa dungeon. Gayunpaman may problema. Hindi pinapayagan ng Hunter Association ang mga hindi naaprubahang hunters na pumasok sa mga dungeon kaya't kailangan ni Suho na tasahin ang kanyang ranggo. Dahil sa pagtaas ng kanyang mga estatistika pagkatapos magising nagtaka siya kung anong ranggo ang makakamit niya sa pagsubok. Isang babae ang nagpabatid sa kanya na ang antas ng kanyang mahika ay 46 na ginagawa siyang E-rank awaken. Nadismaya bumalik si Suho na nawawalan ng pag-asa. Ipinaliwanag ni Barrow na nakatuon si Suho sa pagtaas ng kanyang mga estatistika hindi ang antas ng kanyang mahika at ang ranggo ng sistema ay batay sa antas ng mahika. Sa kabila ng mga salita ni Barrow na natiling malungkot si Suho pinagdududahan kung paano ang isang E-rank ay makakapagligtas sa mundo lalo na't kahit ang Hunter Strike Team ay hindi pumipili ng mga E at F rank na hunters. Gayunpaman nagmungkahi si Barrow ng plano. Ang mga dungeon ay may partikular na mga tungkulin para sa iba't ibang grade na ranggo. Ang mataas na ranggong strike team ay nakatuon sa paglilinis ng dungeon sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga halimaw habang ang collecting team ay nagtatapos sa mga patay na katawan. Sa pinakahuli ay ang mining team na nangongolekta ng mga mapagkukunan sa loob ng mga dungeon. Ang mga E-rank na hunters ay maaaring mag-apply para sa collecting at mining teams. Nagtagumpay ang plano ni Barrow at nakarating si Suho sa isang dungeon na puno ng mga mapagkukunan. Habang nagtatrabaho nakilala ni Suho ang kanyang instructor si Im. Si Im na isa ring awakened na E-rank si Suho ay nagpapasalamat sa tulong sa pagkuha ng trabaho sa loob ng dungeon bilang isang resource collector. Nanatiling tahimik si Im ngunit bigla siyang yumuko at humingi ng paumanhin kay Suho na noong sumiklab ang mga halimaw sa silid-aralan ng unibersidad siya lamang ang nagising na tumakbo sa takot at hindi makakatulong. Pinaalalahanan siya ni Suho na sinasabi ng Hunter Association na inutusan ang mga E-rank na hunters na tumakbo palayo sa mga halimaw kaya't tama ang kanyang ginawa. Nang marinig ito sumigaw si Instructor Im kay Suho pinagdududahan kung nagkamali siya sa pagkilala kay Suho sa pakikipaglaban sa isang C-rank na halimaw. Nagsimula siyang magyabang na mas nakakamangha na makita si Suho na nakikipaglaban sa mga halimaw at nabubuhay. Biglang lumabas si Barrow mula sa anino ni Suho na natakot kay Instructor Im sa pamamagitan ng pagsasalita malapit sa kanyang tainga tungkol sa kung gaano kahanga-hanga si Suho. Si Instructor Im na hindi pa nakakita ng ganoong nilalang ay nagsimulang umiyak sa takot. Tinanong ni Suho si Barrow kung bakit siya naparito na sinagot ni Barrow na mahina pa si Suho at nangangailangan ng tulong. Habang pinapanood silang nag-uusap sinabi ni Instructor Im kay Suho na maswerte siyang nagising sa kapangyarihan ng isang summoner sa kabila ng kanyang mababang ranggo. Sinusubukang iwasan si Barrow sinubukan ni Im na tumakas ngunit natarante siya ni Suho sa muling pagtakbo mula sa isang halimaw na sineseryoso ni Im at naging malungkot. Bagamat ito ang unang pagkakataong pumasok si Suho sa piitan na curious siya na makita ang nakamamanghang koponan na nangangaso ng mga halimaw sa kailaliman ng piitan. Napatay ng koponan ng dragon ang lahat ng mga halimaw at nakatagpo ng mga lion. Isang miyembro ng koponan na nagwewolga ang nagsabi na ang mga katawan ng mga halimaw ay naglalaman ng mga magic stones kaya kailangan nilang patuloy na maghanap ng mga mahahalagang bagay. Ang isa pa ay nakahanap ng isang makitid na daanan na hindi pa natutuklasan sa dungeon at sinabi sa kapitan na suriin ito. 3 sa kanila ang pumasok. Bagaman ang lugar ay wasak parang walang mga halimaw at kahit ang mga kasanayan sa pagsubaybay ng mga mangangaso ay walang napansin na presensya ng isang halimaw. Nalito sila kung paano nawasak ang lugar nang walang anumang halimaw. Nakakita sila ng isang espada na nakatusok sa sahig na mukhang mataas na antas na kagamitan at lahat sila ay gustong makita ito dahil maaaring ito'y napakahalaga. Isang lalaki ang nagpapaalala sa kanila tungkol sa mga bitag sa paligid ng mga mahalagang armas kaya kailangan nilang mag-ingat. Isang mangangaso na nagngangalang Kim Young ay hindi nakinig at hinayla ang espada sinasabing isang bihasang mangangaso sa isang C-rank tank ay kayang harapin ang anumang bitag. Habang hinuhugot niya ang espada hindi niya namamali na ginaisan niya ang isa sa mga monarka ng Fangs.
Nang ang buong espada ay lumabas na tila walang bitag. Habang papalapit sila siya ay naging isang humanoid na halimaw sumisigaw sa kanila dahil sa pagnanasa sa espada ng Fang Monarch. Kilala bilang hari ng mga hayop sa mga monarka, inutusan ni Recon ang pagpatay sa lahat ng mananakop sa kaharian ng Fang Monarch at malupit na pinaslang ang tatlong mangangaso na hindi kayang harapin siya. Samantala si Instructor Im at ang iba pang mga collector ng mga mapagkukunan ay nagulat nang makita si Suho na tumawag ng tatlong goblin para sa pagkolekta ng mga mapagkukunan. Nagtataka si Instructor Im kung paano nagawa ni Suho na tumawag ng apat na entidad kabilang ang isang nagsasalitang multo gayong karamihan ay nakakatawag lamang ng dalawa. Napansin din ni Suho na kakaiba na kaya niyang tumawag ng tatlong goblin at binanggit ang abala ng pangangailangan ng mga bangkay para sa pagkuha ng anino. Ginamit niya ang mga bangkay ng goblin sa anino ng dungeon kung saan sila nagtrabaho ng walang humpay. Sinabi niya kay Barrow na ang teknika ng pagkuha ng anino ay kapaki-pakinabang, gayunpaman tinanggihan ni Barrow ang papuri, binibigyang diin na ang kanilang layunin ay umangat ng antas, hindi mag-focus sa pagkuha. Binanggit ni Suho na ang mga patakaran ng Hunter Association ay nangangailangan ng E-rank na mga mangangaso na iwasang pumasok sa mga dungeon na mag-isa. Naniniwala siyang maaaring may mga pagkakamali sa sistema ng ranggo at binalak na muling suriin ito sa oras na makakuha siya ng mas maraming mana. Ipinaalala rin niya kay Barrow ang tungkol sa pagbalik ng kanyang nawawalang mga kapangyarihan. Sa narinig si Barrow ay naging masigla at inutusan ni Suho siyang lumunin ang mana. Nang mapansin ni Instructor Im, binago ni Suho ang tono, sinasabing hindi nakakatulong si Barrow sa pagmimina at dapat hanapin ang mga mumo. Habang sinusubukang pakainin ni Barrow ang isang mumo, nakaramdam siya ng malakas na presensya ng monarka. Pinag-isipan ni Suho na maaaring ang kanyang ama, ngunit ipinaliwanag ni Barrow na ang kanyang ama ay hindi nag-iisang monarka, ang iba ay may katulad na mga kapangyarihan. Ang mga kapangyarihan ni Barrow ay agad na babalik kung ang kanyang ama ay malapit, ngunit hindi niya matukoy ang papalapit na hayop. Biglang narinig nila ang isang malakas na tunog. Naging alerto ang mga manggagawa at ang ilan ay nagtanong tungkol sa pangkat ng pag-atake. Nabigla silang makita ang mga lion sa lugar ng pagmimina. Nagpanik ang lahat at nagsimulang tumakbo, ngunit isang tao ang nag-try na pigilan ang mga lion at itinapon palayo. Hinarap ni Suho ang mga lion, nagbibigay ng oras sa mga manggagawa na makalayo. Napansin niya ang kanilang mga pangalan na kulay orange na nagpapahiwatig ng mas mataas na antas, tulad ng D-rank Mistburns na kanyang nilabanan noon. Nagpasya siyang labanan sila, ngunit umaasa para sa suporta. Nanatili si Instructor Im at hiningi ni Suho na tumulong siya kung magiging mapanganib ang sitwasyon. Inutusan ni Suho ang mga goblin na protektahan si Im at hinayla ang mga armas ng goblin mula sa kanyang inventaryo, na nagulat si Instructor Im sa kanyang kakayahang tumawag ng mga armas. Kumilos si Suho ng may kidlat na bilis, walang kahirap-hirap na pinuksa ang mga halimaw na nilalang at tinapyas ang bakal na pangil ng lion na parang hinog na prutas. Habang pinapanood ni Instructor Im ang makapangyarihang presensya ni Suho, ay nagpatahimik sa kanya. Hinarap ni Suho ng mahusay ang dalawang lions na sabay na umaatake. Habang ang isang lion ay nakakapit sa kanyang armas, na mangha si Barrow sa kasanayan ni Suho sa labanan gamit ang mga kapangyarihan ng anino. Habang kinakain niya ang bumagsak na halimaw, pinag-isipan ni Suho ang kanyang kakayahang gumamit ng pagkuha at pagtawag ng hindi nauubos ang kanyang mana, na pagtanto ang potensyal na mag-ipon ng isang hukbo ng mga patay sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kapasidad ng mana. Malalim sa pag-iisip, mabilis niyang pinaslang ang isang lion sa pamamagitan ng pagbutas ng bungo nito gamit ang kanyang armas bago mabilis na harapin ang isa pa. Pagkatapos walang pag-aalinlangan, tinawag niya silang muli sa buhay. Ang natitirang goblin ay malungkot na nagmasid na pagtanto na pagkatapos tawagin ni Suho ang isa pang lion matapos ang pagkuha, siya ay mawawala magpakailanman. Namangha si Instructor Im kung paano epektibong kontrolin ng isang E-rank na tulad ni Suho ang mga halimaw, ngunit tiwalang pinagtibay ni Suho ang kanyang katayuan bilang isang E-rank na nagising na individual. Biglang lumitaw ang isang abiso sa quest na inuutusan si Suho na patayin ang isang kaaway na nagtatangkang patayin siya. Sa umpisa naisip ni Suho na natalo na niya ang lahat ng mga lion, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang isang figure na papalapit sa kanila sa isang suit ng pangkat ng pag-atake. Binalaan ni Instructor Im na hindi sila ligtas mula sa mga lion, ngunit naramdaman ni Suho ang tungkol sa papalapit na figure at hinayla si Im sa likuran niya.
Bigla siyang sinugod ng figure kay Im, hindi siya natamaan ngunit nabasag ang kanyang salamin. Kung hindi nakialam si Suho, si Im ay napahamak na. Ang lupa ay nagkalamot kung saan lumapag ang espada ng figure na nagbubunyag ng napakalaking kapangyarihan. Nagpa siya si Suho na tumakas na lilito sa mga mangangaso na nagiging halimaw. Napansin niya ang pulang aura ng figure na nagpapahiwatig ng matinding lakas nito. Bumalik sa isipan ni Suho ang mga alaala ng kanyang ama na matapang na nakikipaglaban sa ganoong monarka. Tinanong niya si Barro kung ang monarkang ito ay katulad ng kanyang ama. Sumagot si Barro na habang si Recon ay may makapangyarihang aura, hindi siya kapantay ng ama ni Suho. Gayunpaman, ang pakikipaglaban kay Recon ay hindi matalino sa kasalukuyang antas ni Suho. Sa kabila nito, binuksan ni Suho ang kanyang inventaryo at pumili ng isang sandata. Namangha si Barro sa determinasyon ni Suho na lumaban. Ipinaliwanag ni Suho na isinasaalang-alang ng sistema ang kanyang kaligtasan bago maglabas ng mga quest, kaya't kung kaya niyang talunin ang halimaw, bibigyan siya ng sistema ng quest. Ipinakita ni Suho ang kanyang determinasyon na lumaban at taasan ang kanyang ranggo na pinapalakas ng pagnanais na makita ang kanyang mga magulang. Kasama ang kanyang mga nakuha na layan, walang takot na pumasok si Suho sa kaharian ng mga pangil, determinado na patayin si Recon at lumakas agad. Namangha si Barro habang hinarap ni Suho ang mabagsik na halimaw. Iniisip na si Suho sa kabila ng kanyang kasalukuyang kahinaan ay nagtataglay ng anino ng isang tunay na monarka. Pinayuhan niya si Suho na ang pagputol sa braso ng halimaw ay paputol sa koneksyon nito sa host. Isang beses na makapangyarihang mangangaso ang hayop ay naging mas mabagsik pa pagkatapos ng impeksyon. Sinimulan ni Suho ang pag-atake, inutusan ang kanyang mga layan na makipaglaban sa halimaw. Nagawa nilang pansamantalang pigilan ito at humanga si Suho sa kanyang kakayahang panatilihin ang kanyang mga nakuha habang may mana. Habang nakikipaglaban ang mga layan sa halimaw, tinanong ni Barro kung alam ni Suho ang iba pang mga kapangyarihan ng mga sundalo ng anino. Nagulat si Suho na malaman na may iba pa silang kakayahan, ngunit ipinaliwanag ni Barro na ang mahinang mana ng monarka ni Suho ang pumipigil sa kanya na makita ang mga ito. Kinukot siya ng halimaw si Suho dahil sa paggamit ng kapangyarihan ng Shadow Monarch, ngunit nagalit si Barro sa pang-iinsulto sa kanyang amo. Nagulat ang halimaw nang malaman na si Suho ay inapo ng Shadow Monarch, ang pinakamalaking karibal ng Monarch of Fang. Sinamantala ni Suho ang pagkakataon at nagbato ng sibat na madaling nabali ng halimaw. Si Suho ay naghagis ng maraming sandata gamit ang kanyang autoridad, ngunit pinagsisira ito ng halimaw. Pagkatapos tinawag ni Suho ang lahat ng espada ng hunter sa dungeon at sabay-sabay na inatake. Umiwas ang halimaw at lalong nagalit, binasag ang espada ni Suho sa isang hampas. Napagtanto ni Suho na delikado ang malapitang labanan, kaya iniiwasan niya ang komprontasyon at nananatiling may distansya na naglalayong pagurin ang halimaw. Tinutuya siya ng halimaw, tinatawag siyang duwag na nagtatago sa likod ng mga kakayahan ng Shadow Monarch. Naiintindihan ni Suho ang pang-aasar, ngunit nananatili siya sa kanyang plano, iniiwasan ang mga atake at nananatiling may distansya. Sa isang sandali ng pagninilay-nilay, naalala ni Suho ang pagtatanong kay Barro tungkol sa kanyang tunay na kakayahan. Ipinaliwanag ni Barro na ang mga limitasyon mula sa kanyang pagkabata ay pansamantala lamang at dapat ngayong isaalang-alang ni Suho na nabawi na niya ang kanyang dating talento. Inihayag ni Barro na ang mga panaginip tungkol sa paglilinis ng tore ay isang pagsubok upang makita kung kaya ni Suho hawakan ang kanyang talento. Ang mga pagpapahusay sa kanyang katawan ay pansamantala lamang, ngunit ang kanyang mga karanasan ay mahalaga. Binibigyang diin ni Barro na ang espiritu ng pakikipaglaban at mga pandama ni Suho ang kanyang tunay na lakas. Naalala ni Suho ang kapangyarihan ng kanyang mga pandama at nagnanais ng isang gauntlet. Gumawa siya ng plano upang hubugin ang kanyang mga nahatak na anino sa nais niyang anyo. Muling tinawag ang mga ito, hinarap siya ng mga pang-aasar ng halimaw na nagsasabing walang pamamaraan ang kailanman nakasugat sa kanya at binabalaan si Suho na sumuko na o harapin ang kamatayan. Habang inaatake siya ng mga lions mula sa lahat ng panig, mahusay na iniiwasan ng halimaw ang mga ito at inaatake si Suho gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, ang bakal na may pangil na lion ni Suho ay nagmorph upang harangin ang atake. Ito ang naging breakthrough ni Suho, kaya na niyang hubugin ang kanyang mga nahatak na anino na nagpapahintulot sa kanya na makabuo ng isang gauntlet para sa malapitang labanan.
Epektibong pinapalaganap niya ang mga atake ng halimaw, pinapamunuan ang labanan. Humanga ang halimaw sa kakayahan ni Suho na gamitin ang mga anino bilang mga sandata ng may pagtaas ng kalayaan. Kinikilala ang potensyal ni Suho sa paggamit ng Shadow Authority. Bagaman nasa simula pa lamang ipinapakita ni Suho ang pambihirang kakayahan. Ang kanyang lumalakas na aura ay nagtutulak sa kanya upang magbigay ng makapangyarihang mga suntok na sa wakas ay naglalapag ng isang nakakapinsalang suntok sa tiyan ng halimaw. Bumagsak ang halimaw na naglikha ng ulap ng alikabok, ngunit muling bumangon ngayon ay mas galit na. Tinawag ni Suho ang lahat ng kanyang sandata at hawak ang isang palakol habang ang halimaw na naulol sa galit ay walang ingat na inaatake. Tinamaan ng halimaw si Suho sa likod, ngunit pinuprotektahan siya ng bakal na layen. Sa isang mabilis na tugon nagpakawala si Suho ng serye ng mga nakamamatay na atake. Sa huli ay tinalo ang halimaw at pinatunayan ang kanyang sarili bilang isang tunay na prodigy. Habang nakatayo sa tabi ng core ng mga halimaw, nagnilay si Suho na bagaman nag-alala siya tungkol sa ranggo ng halimaw, hindi niya kailanman pinagdudahan ang kanyang kakayahang talunin ito. Sinubukan ding ipakita ni Barrow na naniniwala siya sa kanyang amo, ngunit pinatahimik siya ni Suho. Mas pakiramdam niya ay mas maganda ang kanyang bagong kakayahan sa pagkuha ng anino. Nang suriin niya ang kanyang gantimpala, nagulat siya na malaman ang isang bagong kakayahan, Stormlash at Runestone, na magpapahintulot sa kanya na tamaan ang maraming kalaban sa isang suntok. Nagpasya si Suho na gamitin ang kasanayan ng propesyonal, kaya sinubukan niya ito. Naghahanap siya ng espada upang isagawa ang kasanayan. Ang Fang Monarch ay napahiya kahit na sa pagkatalo ng kanyang host. Ang iniisip niya na hindi niya matanggap ay ang pagkatalo sa inapo ng Shadow Monarch, si Suho. Gayunpaman, magpapatuloy ang labanan hanggang matapos ang kasakiman ng tao. Dito natin nalaman kung paano hinahawakan ni Roan ang mga tao. Sa sandaling sinubukan ni Suho na kunin ang kanyang espada, nilamon ng kanyang sumpa ang buong katawan ng taong humahawak dito. Ngunit kinuha ito ni Suho isang asul na aura ang namamayani sa pula. Isang notification sa sistema ang nagsasabi na nakuha niya ang isang item, Fang of Recon. Nagustuhan ni Suho ang espada bilang isang mahusay na kasangkapan upang subukan ang kanyang kakayahan. Ngunit ang Fang Monarch ay wala sa kanyang sarili dahil siya ang tagapagmana ng Fang Monarch ay hindi makuha ito. Si Suho ay may biyaya ng mahusay na spellcaster na si Candy Arrow, at dahil sa epekto ng mahabang buhay siya ay immune sa lahat ng status effects. Sinubukan ni Suho ang kanyang storm skill gamit ang Fang of Recon. Sinisira nito ang mga bato kahit na malayo. Napansin siya ni Barrow at sinabing iba ang kanyang reaksyon mula nang makita niya ang Shadow Extraction. Ang Shadow Authority ay libu-libong beses na mas kamangha-mangha kaysa sa ganoong kakayahan. Nang marinig ito, nalungkot siya. Samantala naging malay si Instructor Im, ngunit natakot nang makita ang core ng mga striker sa harap niya. Ipinaliwanag ni Suho na magtatagal ang pagpapaliwanag kaya't hindi siya dapat matakot. Sa kabilang banda sa labas ng dungeon, maraming aktibidad at ingay. Si Suho na may seryosong anyo ay nakapagligtas na ng ilang tao at ngayon ay bumabalik upang hanapin ang anumang natitirang mga nakaligtas. Nagtataka si Instructor Im kung gaano kahalaga si Suho sa kabila ng pagiging isang E-rank na may mga kakayahan sa pagsuman na karaniwang itinuturing na hindi mahalaga. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Suho ay nagsasalita ng iba habang siya ay iligtas ng maraming manggagawa at muling pumapasok sa dungeon. Sa loob nakatagpo siya ng maraming wolf monsters at pinapatay sila gamit ang kanyang Shadow Extract Concealment ability na tumutulong sa kanya upang mag-level up. Pagkatapos tumayo siya sa ibabaw ng tumpok ng mga natalong halimaw habang sinasabi ni Barrow na angkop sa kanya ang pagtaas ng karanasan sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila. Napansin ni Suho ang isang kakaibang bagay, biglang hamina ang kapangyarihan ng kanyang espada. Ipinahayag ng espada na maaari lamang itong gumana sa inapo ng Shadow Monarch na nagpatanto kay Suho ang kahalagahan ng Fang of Recon. Ang mapaghiganting espiritu ni Recon ay naninirahan sa loob ng espada at nagkomento si Barrow sa kaina-hinalang katangian ng pagiging mas mapanlikha kapag nakikipag-ugnayan sa isang mas mahina. Ipinagtanggol ng espada ang kanyang kakayahan na nagsasabing laging hinahabol ng isa ang mas malakas sa pangangaso. Ngunit ang katotohanan ay mas mahina si Suho kaysa sa host ng espada. Sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap, siya ay natalo. Nagulat si Suho na marinig ang espada na nagsasalita, ngunit nagpatuloy sa domain ni Recon.
Doon natagpuan niya ang mga katawan ng mga striker at ipinaliwanag ng espada na pinatay nito ang bawat mananalakay bilang bahagi ng kanyang tungkulin na protektahan ang santuwaryo ng Fang Monarch. Ipinahayag ng sistema na maaari rin niyang gamitin ang shadow extraction sa katawan ng tao. Sinabi ni Barrow na hanggat ito ay bangkay maaari niyang gawing sundalo ang sinuman sa kanila. Inisip ni Suho na ito ay isang mahusay na ideya ngunit sa huli ay sumuko at dinala ang mga ito. Sa pagtatanong ni Barrow ipinaliwanag niya na kung kailangan nilang lumaban para sa kanya kahit na pagkatapos ng kamatayan parang pinaparusahan sila. Tinanong niya si Barrow kung ang santuwaryo na kinalalagyan nila ay sa mga monarch pagkatapos ay tinanong niya tungkol sa kanyang ama na pumatay sa monarch at kung ito ay may kaugnayan sa Iims. Ipinaliwanag ni Barrow na si Iizam ang kasalukuyang kaaway ng monarch. May 9 na monarch kabilang ang kanyang ama ang dakilang Son Jinwoo at Ashburn successor. Siya ang kasalukuyang Shadow Monarch at Hari ng mga Patay. Si Rekon ang Monarch of Fangs at Hari ng mga Halimaw. Si Kwa Monarch of Plagues at Reyna ng mga Insekto. Si Terek ay Monarch of the Iron Body at Hari ng mga Monstrous Humanoids. Si Baron Monarch of White Flames at Hari ng mga Demonyo. Si Leah Monarch of the Beginning at Hari ng mga Higanti. Si Silid aka Frost Monarch of Frost at Hari ng mga Snowfolk. Si Yogan Monarch of Transfiguration at Hari ng mga Demonic Specters. At si Anares Monarch of Destruction at Hari ng mga Dragons. Ang transcendent na lakas na taglay ng lahat ng 9 na monarka ay lampas sa pag-unawa. Nagpatuloy si Barrow na sabihin kay Suho na nang invidahin ng 8 sa mga monarka ang Earth lahat sila ay namatay sa mga kamay ng kanyang Panginoon. Namangha si Suho nang malaman na pinatay ng kanyang ama ang lahat ng iyon. Sinabi rin ng espada na ang Shadow Monarch ay kaaway ng kanyang Panginoon na pumatay sa kanyang guro ang Fang Monarch. Naglakas loob si Barrow na sabihin na kung buo pa ang kanyang lakas hindi siya makapaghintay na patayin ang inapo ng Shadow Monarch. Ibinahagi ni Suho ang kanyang pananaw na pinatay ng kanyang ama ang ibang mga monarka upang protektahan ang Earth at na si Rekon ay sinusubukang protektahan ang kanyang lugar mula sa mga mananakop. Kaya parehong tama ang bawat panig mula sa kanilang pananaw ngunit ang pagkakaiba ay nasa pagkuhan ng paghihiganti sa inapo. Dagdag pa niya na kung si Rekon ay kailangang protektahan ang lugar na ito hindi ito magiging hanggal na maging mas hostile sa kanyang ama na hindi mapagtagumpayan ng Fang Monarch. Ngunit tila hindi naiintindihan ng espada iyon. Dumiretso si Suho sa punto at nagmungkahi ng isang kasunduan tutulungan siya upang matulungan niyang protektahan ang lugar na ito mula sa mga mananakop. Ang Shadow at ang Fang na naglalaban sa parehong battlefront ay maaaring mukhang kakaiba ngunit nagmungkahi si Suho ng mahusay na deal sa kanya. Sa labas ng dungeon makikita natin ang isang grupo ng mga tao na nakaupo kasama si Instructor Im para sa mga detalye ng insidente sa dungeon. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa nangyari. Naisip niya sandali na mas magiging maganda ang trato sa kanya ng mga tao kapag nakita nila ang resulta na natanggap ni Suho kahit na siya ay isang E-rank. Kaya ito ay magiging isang mahusay na pagkakataon para sa kanya upang magbayad ng utang. Nang gabing yun isang artikulo ang na-upload sa internet tungkol sa isang E-rank hunter na walang takot na pumasok sa isang dungeon ng mag-isa upang iligtas ang mga higher-ranked strikers. Maraming headlines tungkol sa maraming testimonya ng mga nailigtas niya ng isang bayani na nasa E-rank. Isang lalaki ang matyagang nagmasid sa mga artikulo at nagplano na kumuha ng mas maraming porters upang masakop ang higit pang mga detalye. Sa ikalawang departamento ng Black Tortoise Guild naramdaman ni Lee Yung-ho na si Suho ay isang kapanapanabik na kandidato para sa kanyang guild. Ipinadala niya ang kanyang profile sa kanyang mga manggagawa at sila ay nagulat sa balita na nalinas ni Suho ang dungeon ng mag-isa. Inutusan niya ang kanyang mga manggagawa na subukan agad na makipag-ugnayan kay Suho. Pagkaraan ng ilang sandali tinanong ni Lee Yung-ho kung tumugon na si Hunter Suho. Sa kanyang opinyon isang baguhan tulad niya ay dapat na masaya na tumanggap ng imbitasyon mula sa kanilang malaking guild ngunit sa kabila nito tinanggihan ito. May itsura ng pagkabigla sa mukha ni Lee Yung-ho hindi niya maisip na ang isang E-rank hunter ay maaaring tumanggi sa imbitasyon mula sa isang guild na kasing laki at kapangyarihan ng kanila. Humingi siya ng doble na pagsuri kung ito ay isang pagkakamali ngunit hindi totoo ito. Bukod dito mukhang hindi plano ni Suho na sumali. Hindi makapaniwala si Lee Yung-ho na ang taong gumagawa ng trabaho ng hunter ay hindi sasali sa isang guild.
Ngunit ayon sa kanyang assistant hindi pa rin nawawala ang lahat. Pagkatapos ng lahat ang paglilinis ng dungeons ng mag-isa ay hindi lamang mahirap, halos imposibleng gawin. Sigurado siya na pagkatapos ng ilang panahon darating si Suho sa kanila mismo. Samantala patuloy na tinatanggihan ni Suho ang walang katapusang alok mula sa mga guilds pagbalik niya mula sa dungeon. Hindi natigil ang mga mensahe. Sa opinyon ni Baro maraming tao ang nangangailangan ng kanyang lakas. Gayunpaman iba ang realidad. Ang mga guilds ay nag-alok lamang kay Suho ng trabaho bilang collector o porter. Ang dahilan kung bakit siya ay hindi sasali sa isang guild ay dahil ito ay magpipigil sa kanyang pag-unlad. Ang pagsali ay magreresulta sa pagbagal ng kanyang progreso. Sa madaling salita walang silbi ito. Dahil natapos na siya sa lahat ng nakakainis na mensahe nagpa siya si Suho na makipag-usap kay Fang of Recon sa dungeon. Sinabi niya kay Fang of Recon na ang Fang at Shadow ay nagkaisa. Sa opinyon ni Fang of Recon mukhang nonsense ito at siya ay nagulat na si Suho ay nagsasalita tungkol dito na madali. Gayunpaman may posibilidad pa rin na maging ally sila sa halip na mga kaaway sa hinaharap. May kondisyon din si Fang of Recon nais niyang dalhin siya ng aming bayani sa isa pang santuwaryo ng Fang Monarch. Ipagpatuloy ni Suho ang kanyang pag-uusap sa bahay at tinanong si Fang kung alam niya kung paano makarating doon. Tumugon siya na pagdating sa Fang Monarch Sanctuary maaari niyang malaman ang lokasyon nito kahit gaano pa ito kalayo. Ngayon ay naramdaman niyang ang gate na nagdadala sa santuwaryo ay nawala na. Sa kanyang opinyon ito ay dahil sa tinatawag na dungeon rupture. Sa simpleng salita ang lugar na ito ay naging field-type dungeon. Iyon ang pangalan ng dungeon kung saan ang abandonadong gate ay na-breach na nagdulot sa mga halimaw na makawala. Ngayon na malinaw na ang lahat wala nang balak si Suho na maghintay pa. Pagkatapos ng pagpapadala ng mensahe sa kanyang tiyuhin na huwag mag-alala sa kanya umalis siya. Pagkaraan ng ilang sandali dumating siya sa protektadong lugar. Pagkatapos matanggap ang kumpirmasyon mula kay Fang of Recon na ito nga ang tamang lugar na pansin ni Suho ang isang karatula. Nakasulat doon na tanging mga miyembro ng Hyena Guild ang pinapayagan na pumasok. Mukhang ang lugar na ito ay ngayon ay pinapatakbo ng Hunters Guild. Ito ay isang problema dahil ang paglabag sa pribadong ari-arian ay may parusa sa batas. Ito rin ang ari-arian ng Hyena Guild na karamihan ay binubuo ng mga kriminal. Agad na hindi nagustuhan ni Baro ang ideya. Sa kanyang opinyon hindi nila dapat pakinggan si Fang of Recon at dapat tumutok sa leveling up. Gayunpaman tila naiiba ang pananaw ni Suho. Nang tanungin ni Baro si Suho kung ano ang kanyang plano sumagot ang aming bayani na may pananabik sa kanyang tinig na siya ay naghahanda na pumasok. Kahit ang Hyenas Guild ay hindi problema. Pagkatapos ng lahat kung wala silang ebidensya hindi nila malalaman kung sino ang may sala. Hindi mapigilan ni Baro na mapansin na si Suho ay kapareho ng kanyang ama sa kanyang mga walang ingat na aksyon. Matapos ang matagumpay na pagpasok sa teritoryo nagtanong si Suho kung palaging ganito ka-foggy ang field-type dungeon. Nagsimulang ipaliwanag ni Nani Baro na ang fog ay ang mahiwagang kapangyarihan ng outer space. Binabasag nito ang dimensional wall na nagdudulot ng mga ruptures sa mga mundo. Ang fog na ito ang dahilan kung bakit ang sagradong lupa na nasa Fang of Recon ay nakabasag sa dimensyon at nakakonekta sa Earth. Para bang ang mga nilalang mula sa ibang mundo ay malapit nang ipadala ang kanilang hukbo sa Earth sa pamamagitan ng malaking butas sa dimensyon. Pagkatapos ng lahat mas maraming kapangyarihan ng magic ang kasangkot mas malaki ang epekto nito sa paggalaw sa espasyo. Sa madaling salita para sa isang malakas na tao na lumabas kailangan ni Suho na maghintay. Ito ay oras na hindi niya balak sayangin. Balak niyang lubos na gamitin ang oras na paghihintay upang mag-level up. Salamat sa mga lokal na halimaw mayroon siyang lahat ng kailangan niyang gawin ito. Ang kanyang mga kalaban ay Dagger Claw RGA at Black Shadow Rajan. Ang kanilang mga pangalan ay kulay kahel na nangangahulugang mag-e-enjoy siya. Bukod dito mukhang wala talagang balak si Fang of Recon na manatili sa gilid at nais niyang ipakita ang kanyang lakas kay Suho. Ang kanyang mga salita ay mukhang promising gayunpaman hindi niya balak gamitin ang espada bilang kanyang pangunahing sandata dahil naisip na niya kung paano siya lalaban. Sa simula plano ni Suho na gamitin ang mga pangunahing atake mula sa tutorials pagkatapos ay pabilisin ang mga atake na iyon gamit ang Ruler's Power ability.
Sunod gumamit si Suho ng iba't ibang sandata upang maging hindi inaasahan at sa huli ang storm/skill ay hindi nagbigay ng pagkakataon sa mga halimaw. Ngunit hindi pa iyon ang lahat, kukuha siya ng mas maraming kagamitan gamit ang Shadow Extraction, ang kanyang bago at pinakamalakas na paraan ng pakikipaglaban. Hindi mahanap ni Barrow ang mga salita upang ipahayag ang kanyang paghanga kay Suho. Tahimik na nanatili si Fang of Recon, ngunit may iniisip siya. Kakasaksi lang niya ng kapangyarihang naipasa ni Suho mula sa Shadow Monarch. Mas maraming kalaban siya at mas matagal ang labanan, mas lumalakas siya habang kinukuha niya ang mga bumagsak. Sa ganitong labanan walang may pagkakataong matalo siya. Pagkalipas ng ilang sandali hinarap ni Suho ang kanyang bagong undead army. Salamat sa kanyang pag-level up, tumaas din ang kanyang antas ng katalinuhan at ngayon ay tumaas na sa 5 ang bilang ng mga nilalang na maaari niyang ipatawag. Ngunit ayon kay Bo, ito ay maliit pa rin kumpara sa dating monarch. Pagkalipas ng ilang sandali nakarating si Suho sa tamang lugar, kung saan dapat naroon ang pintuan patungo sa sanctuary. Mayroong base. Kahit sa ganitong oras ng gabi maraming tao doon. Iniisip ni Suho na kakaiba ito dahil ang pinakamagandang oras para lumaban sa mga halimaw ay sa araw. Biglang dumating ang isang sasakyan sa base at naging malinaw ang lahat. Nabigla si Suho sa kanyang nakita mga taong nakatali at bagbog na malinaw na hindi dinala rito ng boluntaryo. Talagang walang kwenta ang mga miyembro ng Hyenas Guild. Hindi makapaniwala si Suho na maaaring mangyari pa rin ang ganitong kahindik-hindik na mga bagay sa sibilisadong mundo. Napagtanto ni Bo kung paano maaring maramdaman ni Suho ang eksenang ito, kaya pinayuhan niya itong huwag pumasok sa labanan. Kung mahuli kasi silang trespassing sa pribadong ari-arian, nasa panganib ang kanyang katayuan bilang isang hunter. Ngunit hindi na siya narinig ni Suho. Nagmamadali siyang sumugod sa mga bandido nang walang pag-aalinlangan. Naiintindihan ni Barrow ang kanyang nararamdaman. Ang tatay ni Suho ay isang pulis at ang kanyang lolo ay isang alamat na bumbero na nakapagligtas ng daan-daang buhay. Lumaki si Suho sa kanilang impluwensya mula pagkabata at ngayon ay hindi na niya matiis na hindi kumilos kapag nakakakita ng kawalang katarungan. Nakaramdam ng kakaiba ang isa sa mga lalaki kaya't lumingon siya at ang unang bagay na nakita niya ay ang binti ni Suho. Oras na para maglingkod ng katarungan. Ang kanyang act first think later na diskarte ay nagawang pigilan ang miyembro ng Hyena Guild na lapitan ang nakatali na babae na may masamang intensyon. Bumaon ang paa ni Suho sa mukha ng pervert, nag-iwan ng bakas ng sapatos sa pisngi ng bastos. Si Barrow, ang espada at ang iba pang kasamahan ay naiwan na nagtatago sa mga dahon habang nagwawala ang batang monarch. Nabigla ang mga bastos ng Hyena Guild, hindi nila inaasahan ang anumang pagsalakay sa kanilang operasyon. Ngayon ay may isang binatilyo na nagwawala sa kanila. Ang unang strike ni Suho ay napaka-epektibo. Ang momentum ng kanyang kamao ay napakahusay, pinabagsak ang pervert sa lupa, kinakain ang alikabok at graba. Dahan-daang inikat ng batang monarch ang kanyang ulo upang suriin ang sitwasyon, ang kanyang tingin ay malamig na parang yelo. Dumating ang pag-unawa, nakakabunyag lang niya ng kanyang pagkakakilanlan na epektibong iniwan siyang nakalantad sa gitna ng isang pribadong pag-aaring teritoryo na kontrolado ng mga brutal na kriminal. Ang kanyang act first think later na diskarte ay gumagana lamang kung mayroon kang kapangyarihang suporta ito. Ang mga hyena na ito ay madaling maikwento laban sa kanya dahil ang ilegal na pagpasok sa teritoryo ng ibang guild ay isang malaking krimen. Mabuti na lang at mabilis siyang nakaisip ng simpleng sagot na makakapagligtas sa kanya sa problema sa batas. Sa pamamagitan ng pagmamanipula ng ilan sa kanyang mga anino, pinalitan niya ang mga ito sa isang maskara na epektibong magtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Sa natatakpan niyang pagkakakilanlan, tinanong ni Suho ang Hyena Guild tungkol sa kanilang lantad na gawain ng pagkidnap at pagpapanganib sa mga tao. Hindi umatras ang mga hyena punks, bagkus bumalik sila sa tanong. Parang hindi sapat ang paglabag ang nakamaskarang tao na ito ay hayagang inaatake pa sila. Iniutos ng isa sa mga opisyal ang kanyang mga tauhan na atakihin ang sumalakay, sirain at pira-piresuhin gamit ang mga talim at mahika. Sa likas na kasanayan ni Suho at lumalawak na karanasan, hindi siya nahirapang iwasan ang magaspang na pamamaraan ng isang hudlom. Bukod pa rito, nag-research siya sa Hyena Guild na ito ang karaniwang miyembro nila ay D-rank lang. Nakikita na ang mga taong ito ay mababang uri. Nagpasya si Suho na bawasan ang kanyang lakas upang maiwasan ang aksidenteng pagkamatay.
Ngunit kahit na may pinigil na antas ng lakas, may sapat siyang kapangyarihan upang pabagsakin ang isang kaaway sa isang tamang-tama na kontra-atake. Ang impact ay napakalakas kaya't dinala din nito ang tao sa landas ng unang biktima. Ito ay isang 2 para sa 1 na deal. Hindi tumigil doon si Suho. Lumipad siya sa ere upang i-dropkick ang 2 bastos sa unahan. Ang ganap na baliw na batang ito ay nag-perform ng split sa ere, tinatamaan ang 2 punks ng sabay. Si Barrow na nanunood mula sa gilid ay humanga sa kung gaano kahusay ang galaw ng batang monarch. Nakikita niyang lumakas na si Suho ang mga tinatawag na D-rank awakeners ng mga tao ay hindi na maaaring magdulot ng gulo sa kanya. Nakikita ang kamangha-manghang bilis ng pagpapabuti ay malalim na naggalaw sa Shadow Ant. Si Suho sa kabilang banda ay naramdaman na ang pagpapabagsak sa mga kaaway ay napakadali. Sa level 16 pangunahing itinutuon niya ang lahat ng kanyang attribute point sa lakas habang pantay-pantay na binabalanse ang iba pa. Matapos ang pakikitungo sa mga kriminal sa baluktot na Hyena Guild, agad na tinali ni Suho ang mga ito ng magkakasama. Ito ay isang maliit na villain sleepover. Habang pinapagpag ni Suho ang kanyang mga kamay mula sa lahat ng manual na trabahong pagkakatali, pinuri siya ni Barrow sa malinis niyang execution. Ang mga nakidnap na survivors ay lumapit din kay Suho upang pasalamatan siya sa pagligtas sa kanila mula sa mga kamay ng guild. Nang tanungin kung siya ba ay isang hunter mula sa Hunter Association, nagbigay siya ng paligoy-ligoy na sagot. Sinabi niya sa mga survivors na tumakas sa ligtas na lugar habang nililinis niya ang lugar. Sa kabutihang palad, mayroon pa silang sasakyan na ginamit upang dalhin sila sa loob ng pribadong compound. Nagtaka si Suho kung bakit kinikidnap ng Hyena Guild ang mga tao. Biglang nag-react ang espada sa kanilang pangunahing layunin kung bakit nila sineksik ang kanilang mga sarili sa lugar na ito. Nararamdaman nila itong nakatago sa loob ng walang batas na pasilidad ng Hyena Guild. Pagkatapos maglakad-lakad ng ilang sandali, narating ng grupo ang isang estruktura na mukhang isang malaking warehouse mula sa labas. Sa pagtingin sa loob, halos tumalon ang mga mata ni Suho. Sa loob ay may mga palatandaan ng nakakatakot na mga gawain. Mukhang parang isang kennel o isang di makataong bilangguan, isang bagay na diretso mula sa isang bangungot. Tumingin sa gilid, may mga natirang medical paraphernalia. Mukhang ikinukulong nila ang mga tao dito at ginagawa ang Diyos na nakakaalam kung ano sa kanila. Ang mga bakanteng kulungan na may maluwag na mga kadena ay nagpakita ng madilim na karanasan ng mga taong ikinulong dito dati. Sa gitna ng lahat ng masamang vibes, nagsimulang makaramdam si Barrow ng isang hindi malinaw ngunit pamilyar na enerhiya. Ang pakiramdam na ito ay nagdala sa kanila sa isang hall kung saan ang isang umuungol na mabalahibong hayop ay natatakot na nagtago. Ang kawawang nilalang ay may mga palatandaan ng eksperimento at hindi etikal na mga medikal na pamamaraan. Tiningnan ni Suho ang nakakulong na hayop at lalong nalito kung ano ang gustong gawin ng Hyena Guild. Sumingit ang espada, tinatama si Suho na ang nasa harap nila ay hindi isang aso. Ang batang lobo sa likod ng mga rehas ay isang inapo ng hari ng mga hayop, ang Fang Monarch. Lumalabas na pagkatapos matalo ng Shadow Monarch sa digmaan, inutusan ng hari ng mga hayop ang isang bantay na ihatid ang natitirang inapo nito sa ligtas na lugar. Naniniwala ang hari na isang araw ay lalabas ang isa pang Fang Monarch mula sa kanyang angkan. Kung tutuusin, hindi naman umaasa ang tapat na espada na isisilang ang isa pang Fang Monarch. Gusto lang nila na magpatuloy ang mga inapo ng kanilang hari. Maingat na binuhat ni Suho ang tuta palayo sa kulungan. Naramdaman ni Barrow ang hindi malinaw na enerhiya ng Fang Monarch sa maliit na tuta. Ang kanyang sigla ay bumaba na ng gusto na kung pababayaan mamamatay ito. Anuman ang gustong gawin ng batang hari, susuportahan ni Barrow. Ang susunod na hakbang ay nasa kamay ni Suho. Bago pa man sila makaisip ng sagot, isang mabigat na presensya ng pang-aapi ang bumalot sa kapaligiran. Pumasok ang amoy ng pagkauhaw sa dugo sa bodega habang papasok ang silhouette ng isang halimaw. Isang magaspang at mapaglarong boses ang napansin ang mga nawawalang bantay sa paligid. Inaasahan niya ang isang grupo ng mga sumasalakay, ngunit ang salarin ay isang tao lamang. Mabilis na tinawag ni Suho ang kanyang maskara, ngunit nang masulyapan ang hindi inaasahang bisita, tumulo ang kanyang dugo. Ang may-ari ng magaspang na boses na nagsasalita ng perpektong wikang tao ay hindi tao, ito ay isang literal na halimaw na hyena.
Kinutya ng halimaw na ito ang Hyena Guild sa pagiging walang silbi ayon sa inaasahan ng mga tao. Nakilala ng espada ang lalaking ito bilang si Broy, konektado sila sa isang paraan noon. Ang baliw na ito ay dapat na bantay na nakatalaga upang protektahan ang mga inapo ng Fang Monarch. Nakilala rin ni Broy ang Ron's Fang sa anyong espada. Lumutang ang Ron's Fang at ininteroga si Broy kung bakit siya umaasal na parang baliw kapag dapat siyang protector ng angkan ng hari. Neinsulto si Broy sa pagtatanong sa kanyang trabaho at ayaw mong makitang neinsulto si Broy. Sa loob ng isang kisap mata nilapitan niya si Suho. Iniunat pa ng halimaw ang matutulis nitong mga kuko upang hawakan at inspeksyonin ang tao para lamang takutin. Sinabi ni Broy na hinahawakan ni Suho ang isang tuta na pag-aari niya. Dahil sa tensyon at bilis ng halimaw sinubukan ni Suho na maghanda. Muling sumugod ang mabangis na hyena, mas hindi na siya matino ngayon. Ang pagharang sa paparating na atake ay maaaring hindi ganoon kasimple. Sa kabila ng malaking disbentahe sa bilis, sapat na mabilis ang mga reflex ni Suho para makagawa ng mabilisang bantay. Ang unang pag-atake ay hindi tumama sa mga vital na bahagi, ngunit ang lakas ay nagpalipad sa kanya papunta sa mga konkretong pader, dinurog ang anumang mga istrukturang nadadaanan. Napakalala ng kanyang pagbangga kaya't natarante si Barrow para sa kaligtasan ng batang hari. Kung titingnan mula sa malayo makikita na ang isang pag-atake mula sa hyena na iyon ay nagdulot ng pagkawasak na parang sa mga pelikulang Avengers. Nahanap ni Barrow ang batang hari sa ilalim ng mga guho at siya'y maayos lang. Medyo nagulat lang siya sa atake. Sabi niya iyon ang pinakamasakit na tama na naranasan niya kamakailan. Sinabi niya iyon ngunit malakas ang pagdurugo ng kanyang ulo. May naririnig rin siyang tunog sa kanyang ulo. Ang pagtanggap ng malalang pinsala ay ginantimpalaan ng sistema, tumaas ang kanyang endurance skill, pinataas ang physical resistance mula 20% hanggang 40%. Ibinahagi ni Barrow na matagal na siyang nakakaramdam ng hindi malinaw na mga labi ng pamilyar na enerhiya sa lugar. Ngayon niya lang napagtanto na kinukuha niya ang mga senyales ng IIM sa compound na ito, partikular sa halimaw na si Broy. Nang marinig na ang misteryosong IIM ay kasangkot, naging personal ito para kay Suho. Si Broy ay nasa proseso na ng pagkuha ng namamatay na tuta na may nakakatakot na ngiti sa kanyang pangit na mukha. Sinubukang intindihin ng Ron's Fang ang ginagawa ni Broy, ngunit baliw talaga ang halimaw. Ipinaliwanag ni Broy na may dahilan kung bakit niya napapanatili ang mataas niyang lakas kahit na wala na ang kanyang santuwaryo. Pinili niyang baguhin ang kanyang pananaw. Ang buhay ay tungkol sa kaligtasan ng pinakamalakas, ang kapalaran ng mahina ay nasa kamay ng malakas. Kaya't natural lang na ang mahihinang tuta ay magsilbi sa malalakas. Ang batang ito na tinatawag nilang inapo ng Fang Monarch ay walang iba kundi ang pinakamainam na pinagkukunan ng nutrisyon para sa tulad ni Broy. Sa kaso ni Broy, regular siyang umiinom ng dugo ng tuta. Kinukuha ang asensya ng Fang Monarch sa pamamagitan ng dugo. Ang pakinggan ng pagtataksil ng halimaw na ito sa kanyang mga krimen ay nagpabagsik kay Ron's Fang, gustong patayin si Broy kung ito ang huling gagawin niya. Ngunit natawa lang ang hyena sa kanyang galit. Sinabi ni Broy na namatay si Raan dahil lang siya ay mahina. Para sa kanya nabuhay siya ng matagal dahil siya ay isa sa pinakamalakas. Habang ipinapahayag niyang siya lang ang karapat-dapat na maging susunod na Fang Monarch, isang biglaang pag-atake ang nagpalusan sa kanyang hawak sa tuta. Mabilis na tumugon si Broy, hindi kapanipaniwala ang kanyang reflexes, ang kanyang bloodlust ay lalo na. Ngunit mas mabilis si Barrow sa pagkuha ng mahina na wolf pop. Natawa pa siya sa kawawang bilis ng kaaway. Matapos masiguro ang tuta, mabilis na umalis si Barrow. Tinawag ni Suho ang Fang of Raan sa kanyang kamay habang hinarap ang tunay na pinuno ng Hyena Guild. Ang kanyang pagkakaugnay sa espada ay kahanga-hanga. Ang bihag ay ligtas na oras na para sumabak sa laban. Buti na lang at galit na galit ang Fang kay Broy. Maaari nilang gamitin ang galit na iyon para tapusin ang kalaban. Sa isang karaniwang kaaway, maaari na nilang ipakita sa mundo ang unang alyansa sa pagitan ng Shadow at Fang. Dapat mag-ingat ang IIM. Ang lalaking ito na si Broy ay kumakatawan sa unang pahiwatig ni Suho tungkol sa misteryo ng kanyang ama. Ang battle-tested savage beast na pinagkakatiwalaan ng Fang Monarch ay hindi basta-bastang bibigay sa pahiwatig na iyon. Habang tumataas ang galit ni Broy sa isang nakamamatay na sigaw, nagliwanag ang isa sa kanyang mga mata ng gintong sigil.
Kasabay nito natanggap ni Suho ang emergency quest na hulihin ang hyena. Kailangan niyang pabagsakin si Broy at makuha ang kaligtasan. Si Barrow na naipit sa pagbabantay sa gilid ay halos maluha dahil wala siyang magawa kundi manood mula sa ligtas na distansya para protektahan ang tuta. Speaking of the tuta, ang lahat ng magulong tunog ng laban ay maaaring nagising sa kanya. Kahit ang simpleng proseso ng dahan-daw ang pagbukas ng kanyang mga mata ay nagpapahirap sa tuta. Ang nakita niya ay ang likod ng batang monarch na nakatayo ng matapang laban kay Brocky. Sina Shadow at Fang ay casual na nagtanggal ng dumi mula sa kanilang nasugatan kanina nakatayo sa harap ng halimaw para sa aktwal na laban. Tinutok ni Suho ang kanyang mga mata sa hyena at naglagay pa ng bandana sa kanyang noo para magmukhang astig. Ngayon malinaw na kung saan nakuha ng Hyena Guild ang kanilang pangalan, mga hindi malikhain na gago. Pero paano nakagawa ng guild na nagkikidnap ng mga tao ang isang halimaw? May kinalaman kaya ito sa IIM? Nang lumabas si Broy sa warehouse nakita niya ang mga miyembro ng Hyena Guild na maayos na nakatali. Sila'y magalang na nagmamakaawa kay Mr. Brocky na palayain sila. Ang takot ay malinaw sa kanilang mga boses. Ang ghoul na nasa unahan ay nagbabala kay Broy na si Suho ay hindi isang pangkaraniwang tao at kailangan nilang magtulungan laban sa hindi kilalang kalaban na ito. Nang marinig ang nalalapit na pagdami ng mga problemadong kaaway, handa na si Suho na sumugod at pigilan ang pangkat na iyon na magtagumpay. Mabilis niyang hinugot ang kanyang espada ngunit mas mabilis binuka ng halimaw ang kanyang panga at ipinakita ang mga pangil nito. Ang target nito ay hindi ang batang monarch kundi ang kanyang mga kasapi sa guild. Sa isang mabilis na galaw ng brutal na kagat ginawang tanghal-iya ni Brocky ang ulo ng kanyang mga tauhan sa isang kagat. Tumilamsak ang dugo sa lahat ng lugar habang ang mga pugot na ulo ay lumipat sa tiyan ng halimaw. Nagulat si Suho, hindi siya inaasahang makakita ng ganitong kalubang kaso ng friendly fire. Ipinaliwanag ni Broy na hindi niya kailangan ng grupo ng mga tao na nagsasabi sa kanya na kailangan niya ng tulong. Ang mga hindi alam ang kanilang lugar ay kaagad na pinapatay, yun ang kanyang batas. Nakita kung gaano kalupit ang halimaw na ito. Alam ni Suho na ang ganitong kasamaan ay hindi maaaring palayain sa mundo. Kailangan ni Brocky na sagutin ang kanyang mga kasalanan sa ilalim ng talim. Sa kasamaang palad, ang espada ni Suho at ang hilaw na lakas sa likod nito ay hindi sapat upang batasin ang mga kamay ng malahalimaw na hyena. Kagat-labi siyang pinagdidiinan ng pressure ngunit hindi ito nagpakita ng anumang senyales ng pagbibigay. Galit na galit siya. Itinuturing ng halimaw na ito ang mga tao na parang dumi ng ahas na pumatay ng maraming tao nang hindi man lang kumukurap. Inulit lang ni Brocky na ang karapatan na mabuhay bilang isang mahina ay tinutukoy ng mga may hawak ng kapangyarihan. Sa ganitong pananaw, maaari niyang gawin ang kahit ano. Napakalalim ng kanyang delusyon na kukunin niya ang lahat ng gusto niya. Sa isang hampas ng kanyang pangalmet, pinalipad niya si Suho sa mga bakal na container muli. Ngayon handa na ang batang monarch na bumalik. Sa ilang sandali lamang laban sa isang kalaban na kasing karanasan ni Brocky ang pagbaba ng kanyang depensa kahit isang sandali ay maaaring magdulot ng buhay o kamatayan. Sa kabutihang palad nagawa niyang maiwasan ang kasunod na kagat na lumikha ng hukay sa lupa. Napakabilis ni Broy na halos parang dalawang kalaban ang nilalabanan mo. Isang minuto siya ay nasa kanan mo, sa susunod ay tina-target ka na niya mula sa kaliwa. Kahanga-hanga na gawa ni Suho na pamahalaan ang labanan ng purong animalistic na instincts ng maayos. Si Broy ay hindi isang pangkaraniwang kalaban. Bawat galaw niya ay may malalim na bigat ng pagkawasak habang isinasagawa ang mga komplikadong galaw ng isang gutom na halimaw. Para bang tinutuya niya ang kanyang biktima sa mapang insultong grimace na nakaukit sa kanyang mukha. Pagkatapos ay dumating ang atake ng pangalmet na napakalakas na hiniwa nito ang hangin at bawat istruktura na nakaharang. Napansin ni Brocky na ang kanyang sobrang atake ay hindi tumama sa target. Sinubukan niyang maghanap at manumbalik ang linaw ngunit isinagawa na ng batang monarch ang kanyang plano mula sa bulag na spot ng halimaw patungo sa kalangitan. Mula sa itaas ginamit niya ang pababang puwersa upang madagdagan ang bilis ng storm/pinipilit ito sa limitasyon upang sugatan ang problemadong hyena. Nagawa niyang pasugatan ang halimaw sa maraming lugar ngunit ang mga hiwa ay masyadong mababaw na bigong magdulot ng malaking pinsala. Tumawa si Broy, tinutuya ang Fang of Rayon bilang isang nakakadismayang mapurol na reliko ng Fang Monarch.
Ang walang ingat na pagtakbo ng kanyang bibig nang hindi pinapansin ang kalaban ay nagbukas kay Broy ng masakit na saksak sa likod. Halos nabaliktad ni Suho ang sitwasyon sa puntong ito ngunit hindi pa siya tapos. Habang nakabaon ng malalim sa laman ng halimaw iniutos niya ang Fang of Recon na umikot at humiwol ng daan palabas ng katawan ng halimaw. Umiikot ang Fang iniisip pa rin kung bakit biglang nagbago ng ganito si Broy. Ang baliw na aso na puno ng galit at kasakiman ay dati nang nirerespeto at nangako ng kanyang katapatan kay Lord Recon. Ano ang nagpatransforma sa kanya sa isang pangit na anyo ay nananatiling misteryo. Kung direkta mong tatanungin si Broy sasabihin niyang nirerespeto niya si Recon ngunit may partikular na grupo ng mga entidad na nagpabago ng kanyang pananaw. Kilala sila sa kanilang gintong sagisag. Ang parehong gintong sagisag ay nakaukit sa kaliwang mata ni Broy. Sa paglalagay ng kanyang mga prinsipyo sa katanungan ng utak ng halimaw ay tila nahulog sa kaguluhan na nagiging sanhi ng mas agresibong serye ng mga pag-atake. Hinawi niya ang kanyang mga pangalmit ng buong galaw tila sinusubukang patahimikin ng sinuman sa kanyang daan. Ang tono ni Broy ay naglaho sa mas baliw na kadensya. Inaangkin niya na hindi niya kailanman nirerespeto ang hari ng mga hayop wala lamang siyang pagpipilian kundi mag-yield sa harap ng lakas ni Recon. Ngunit ngayong gising na siya hindi na siya babalik sa buhay ng isang mahina na pinilit lumuhad sa mas mataas na kapangyarihan. Ipinapakita ang kanyang determinasyon sinira ni Broy ang Fang ni Recon ng puwersahan binasag ang karamihan sa talim nito sa libu-libong maliliit na piraso. Nagkamali si Suho na subukang lumapit sa isang nahulog na kasama habang nasa paligid pa ang kalaban. Pinagbabayad siya ni Broy para sa pagkakamaling ito. Laban sa isang brutal na hyena hindi kayang mag-alala ni Suho tungkol sa iba. Dapat lang niyang ituon ang kanyang sariling kaligtasan. Ang suntok ng hyena ay isang one-way ticket sa hindi matukoy na pagdurusa. Ang pinsala ay nagdulot na parang nadudurog ang kanyang mga buto. Ang karaniwang tao ay nawalan na ng malay at sumuko sa sakit. Ngunit nang maalala ni Suho ang kanyang ama na lumalaban sa mga Diyos mag-isa hindi niya maiwasang makaramdam ng sigla. Habang abala si Esgino sa mas malaking larawan ang kanyang anak ay hindi maaaring mahulog sa mga kamay ng isang walang kwentang halimaw. Tinawag ni Suho ang kapangyarihan ng mga anino upang balutin ang kanyang mga kamao binabaluktot ang kahangahangang kapangyarihan sa anyo ng isang guwantes. Isang suntok gamit ang guwantes na ito ay halos napaalis ang hyena sa pamamagitan ng lakas. Alam ni Suho na ito ay isa sa mga sandali na kailangan niyang manindigan. Nagpatuloy sa panunood si Barrow na may matinding takot sa pagbagsak ng batang monarch sa labanan ngunit mukhang nakikisabay siya sa tindi ni Broy. Sa gilid ang pangil ni Recon ay parang isang malungkot na piraso ng scrap equipment na itinapon sa lupa. Mula sa sirang talim nagsimulang kumawala ang kapangyarihan ng Fang Monarch. Marahil ito na ang katapusan ng dating kilalang pamilya. Ang kaligtasan ng kahalili at ang kinabukasan ng pangil iniiwan ba talaga nila ang lahat sa mga kamay ni Suho? Tumanggi si Fang na bumaba ng napakalungkot. Gusto niyang lumaban. Pagkatapos ay nakita niya ang huling inapo ng Fang Monarch isang maliit na tuta na may kakilakilabot na mga sugat na sinusubukang tumayo sa kanyang sarili. Kilala bilang kahalili ni Lord Recon ang dugo ng isang monarko ay hindi nagpapababa sa mapagmataas na hayop na ito ng walang laban. Sa wakas ay natanto ng espada kung ano ang kailangang gawin sa pangunahing larangan. Si Suho ay patuloy na nakikipaglaban sa halimaw na hyena. Siya ay dahadaw pagdating sa lakilakas at lahat ng iba pangunit ang pagkakaroon ng kanyang shadow armament ay nagpanatili sa kanya sa laban. Ang Sword at ang Descendant ay nanunood habang ang isang tao lamang ang lumalaban para sa kanilang kapakanan hindi nila maiwasang humanga sa fighting spirit ni Suho. Naalala ngayon ni Recon Fang ang huling kapaki-pakinabang na bagay na magagawa niya sa ganoong kahirap at naghihingalong kalagayan. Maaari niyang ibigay ang natitirang kapangyarihan niya sa tagapagmana ng dugo na magpapagaling sa mga nakaraang sugat nito at magpapalakas sa maliit nitong katawan. Kinuha ng hangin ang kapangyarihan ng kalooban ni Recon mabilis na lumaki sa hindi makatutuhanang bilis. Sa larangan patuloy pa rin si Broy sa pagdadaluhong sa lahat ng dako. Siya ay pantay na tumpak at hindi mahulaan. Si Suho kahit na mabilis na bumubuti ang kanyang battle sense ay walang ibang magawa kundi ang mag-block. Matapos maubos ang kanyang enerhiya mula sa walang tigil na palitan ng atake halos hindi na niya maitayo ang kanyang ulo mula sa pagod.
Nararamdaman niya ang pagkabigo ng kahinaan na sumasakal sa kanyang mga buto. Sa natitirang 21 hapi niya tiyak na mamamatay siya kung tatamaan pa siya ni Broy ng isa pang mabigat na atake. Ngunit nagawa pa rin ng batang hari na tumayo, itinaas ang kanyang mga kamao para muling lumaban. Akala niya mas malakas siya kaysa rito. Pinataas ni Broy ang espiritual na presyon, pinuri si Suho sa pagiging mas mahusay kaysa sa karaniwang tao. Ngunit tapos na ang oras ng paglalaro at gusto na ni Broy ng dugo. Sumugod siya na may tusong ngiti, ang kanyang mga pangil ay nakatutok sa ulo ni Suho. Dahil sa sugat na nagdala sa kanyang HP sa peligro, hindi kayang umiwas o mag-block ni Suho sa paparating na matalim na atake. Habang isinumpo niya ang kanyang kapalaran, isang bagong nilalang ang literal na tumalon sa laban. Mukha itong lobo na balot ng gintong aura. May mga panga at pangil itong sapat na matalim para batasin ang makapal na balahibo at balat ni Broy. Pinigilan ang atake ng hayop. Dapat sanang bumagsak si Suho ng kaiya-hiya, ngunit ang hindi kilalang halimaw na ito ay dumating upang iligtas siya sa huling minuto. Itinaas ni Brocky ang kanyang ulo, ang gintong sigil sa kanyang mata ay mas maliwanag sa pagtanaw sa lobo. Mukhang malubha ang kagat na sugat na iyon na may madilim na dugo na dumadaloy mula sa maraming sugat na nagdulot ng matinding sakit sa baliw na hyena. Matapos ang isang nakakabagabag na sugat kay Broy, ang gintong lobo na may marka sa noo ay lumapag sa tabi ni Suho. Ang galit sa mata ng lobo kapag tumingin sa hyena ay makapal at madyugo. Ipinaalam ng sistema ni Suho sa kanya na ang tagapagmana ng Fang ay nagpakita ng respeto sa kanyang fighting spirit. Bilang resulta, ang tagapagmana ay formal na ngayong humihiling na maging bahagi ng kanyang partido. Ibig sabihin, ang batang lobo ay naging isang ganap na halimaw habang siya ay nakikipaglaban kay Broy. Ang direktang inapo ng Fang Monarch ay nais makipag-alyansa sa kanya. Nagulat si Broy na nagawa ng tagapagmana ni Ran na sumipsip ng mana mula sa Fang ni Ran. Nagulat din si Suho sa aksyon ng sword at sa kanyang sakripisyo. Inali niya ang sarili upang iligtas ang tagapagmana at bigyan ito ng lakas sa labanan. Ang tagapagmana ni Ran ay naghihintay pa rin na makita kung ano ang magiging desisyon ni Suho at kung tatanggapin ba siya bilang kaalyado. Ngunit walang dahilan para mag-alala. Nais talaga ng ating bayani na makipagtulungan sa Fang mula sa simula, kaya walang pagkakaiba. Tinanggap ni Suho ang alok at pinindot ang yes button. Ngayon matagumpay niyang na-recruit ang tagapagmana ng Fang bilang kanyang kaalyado. Biglang hindi naging ayon sa plano ang mga bagay at ang isip ni Suho ay binuha ng mga alaala. Ito ay mga alaala ng tagapagmana ni Recon. Ito ay ang unang mga araw matapos nilang matalo sa digmaan laban sa Shadow Monarch. Noon siya ay naiwan mag-isa kasama si Brochi na hindi pa nababaliw. Pinaniniwalaan ni Broy na sa huli ang mundo ay tungkol sa kaligtasan ng pinakamalakas at silang mga talunan ay maraming mawawala. Ngunit para sa kasaganaan ng Fang, kailangang maging mas malakas ang tagapagmana ni Ran. Inalagaan ni Broy ang maliit na lobo hanggat kaya niya, hanggang sa isang araw bigla ang lahat nagbago. Ang maliit na lobo ay binugbog at natakot sa kamatayan. Dumating ang mga sugo ng Ataran. Sinubukan ni Broy na protektahan ang tagapagmana ni Ran, ngunit natalo at napilitang lumuhod. Talo at napahiya, nagtanong siya ng isang tanong, bakit hindi pa nila siya pinapatay? Ang pangunahing tauhan sa lahat ng mga tauhan ay ang bata, at ito ay dahil sa nakikita ni Brocky na kapakipakinabang siya na siya ay buhay pa. Pinili siya ng kakaibang batang ito at ang babae ay nagdala ng kumikinang na bato sa kanyang mga mata. Sa sandaling dumaikit ang bato sa kanyang mata, nakaranas si Broy ng hindi mailarawang sakit at ang kanyang sigaw ay pumuno sa yungib. Gustong tulungan siya ng maliit na lobo, ngunit wala itong magawa. Ngayon ang hyena na si Broy ay may mga bagong amo at binigyan siya ng bagong misyon. Mula noon kailangan niyang hulihin ang mga tao ng buhay at dalhin sila sa kanyang mga bagong amo. Ang bagay na itinanim ng bata sa utak ni Bro ay magpapataas ng kanyang kapangyarihan at tutulong sa kanya na magawa ang kanyang misyon. Bagaman ang panghuling epekto ng kapangyarihang ito ay nakasalalay sa gumagamit siya, ay sabik na makita ang resulta. Ang tagapagmana ni Recon ay lumuha sa paningin ng paghihirap na kailangang tiisin ng kanyang tagapagtanggol, ngunit kahit siya ay napagtanto na si Bro ay hindi na katulad ng dati. Ang kapangyarihang ibinigay ng bata ay binago ang mga hangarin ni Bro at siya ay naging isang uhaw sa kapangyarihan, nagiging isang halimaw na sabik sa dugo. Nanatili siyang ganoon hanggang makilala niya si Suho.
Pagbalik sa kanyang sarili pagkatapos ng flashback na pagtanto ng ating bayani na nakita niya ang mga alaala ng tagapagmana ni Fang. Pinaka-interesado siya sa mga tarantadong nagtanim ng kung ano sa mata ni Bro. Marahil sila ang konektado sa IIM at isinasagawa ang kanyang mga maruruming plano sa mundong ito. Kung ganoon hindi naghihiganti ang tagapagmana ni Fang kay Bro kundi sinusubukang iligtas ang kanyang kaibigan na nabaliw. Kung ang misyon ni Bro ay malapit na konektado sa mga plano ng mga tarantadong ito kailangang talunin siya ni Suho dito at ngayon upang wakasan ito. Mayroon lamang isang maliit na problema, wala pang sapat na kapangyarihan si Suho upang gawin yun ngayon. Sa kabutihang palad may abiso mula sa sistema tungkol sa isang bagong misyon. Dahil sa pag-recruit ng isang alyado ang misyon ay tinawag na Monarch's Heirs. Upang matapos ito kailangang hanapin ng ating bayani ang lahat ng 8 tagapagmana ng mga Monarko at i-recruit sila bilang mga alyado. Bilang bonus dahil sa alyansa sa tagapagmana ng Fang si Suho at ang Little Wolf ay nagkaroon ng bond skill. Ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay simpleng sumasabog, literal. Nabulag si Bro, si Baro din ay halos hindi makayanan at hindi makapaniwala na ang batang Monarko ay nakakaranas ng isang bagay na ganap na naiiba mula sa naranasan ng matandang Monarko. Hindi rin sigurado si Baroy kung ano talaga iyon ngunit hindi niya hahayaang magpatuloy si Suho sa kanyang ginagawa. Sa buong lakas niya siya ay sumugod at inilagay ang lahat ng kapangyarihan niya sa suntok na iyon. Tumama ang suntok sa target nito at ang shockwave ay nagtaas ng lahat ng alikabok sa paligid. Nagkaroon ng katahimikan habang nagsimulang maglaho ang alikabok. Si Suho ay mas buhay kaysa kailanman at ngayon ay madaling hawak ang balisa na hyena sa braso. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Bro matagumpay na naipataw ang bond skill. Kapag pinagsama ang kapangyarihan sa tagapagmana ng Fang si Suho ay naging mas malakas. Dahil sa bond skill na ito nagkaroon ng ating bayani ng kapangyarihan ng Beast. Ang paggamit ng kasanayang ito ay kumokonsumo ng isang unit ng mana bawat segundo. Ang kasanayang ito ay maaaring pagsamahin sa kasanayang successor of the Fang upang maging mas malakas pa at makakuha ng pakiramdam ng Beast. Nagulat si Bro na ang tagapagmana ay nagamit ng ngunit hindi siya outrisk. Gayunpaman ang kanyang pagkakataong manalo ay nawala na. Madaling naiwasan ni Suho ang lahat ng kanyang mga atake. Pakiramdam niya ay magaan ang kanyang katawan at mas matalim ang kanyang mga pandaman na nagpapahintulot sa kanya na iwasan ang pinakamaliit na mga galaw at malinaw na maramdaman ang sandali kung kailan siya makakapagbigay ng isang tumpak mapangwasak na suntok. Ang suntok ay napakalakas kaya't nalito si Bro sa nangyayari. Hindi niya lang mapaniwalaan na ito ang parehong bata tulad ng dati. Gayunpaman kahit na may kapangyarihang ibinigay ng mga kakaibang tao sigurado siya na hindi siya matatalo. Dahil sa galit muling sumugod siya ngunit madaling naharang ni Suho ang kanyang suntok. Maging si Baro ay nagulat na ang mana ng batang Monarko ay tumaas ng napakabilis. Hindi iniintindi ni Bro ang lahat ng iyon. Hindi niya alam kung ano ang mga plano ng ating bayani ngunit hindi niya kayang matalo sa isang tao. Sigurado siya na sa huli ang pagkakaiba sa lakas ay tinutukoy ng pagkakaiba ng mga species. Kaya't nadama niya ang kawalang pag-asa sa kahinaan ng laman ng kanyang kalaban. Nagtagpo ang kanilang mga suntok at ang puwersa mula sa impact ay kamangha-mangha. Ngunit sa huli nagkamali si Bro. Ang kanyang laman at kamao ay mas mahina at natapon sa isang tabi samantalang si Suho ay nanatiling matatag at nakakuha pa ng bagong kasanayan martial arts. Ang passive skill na ito ay hindi kumokonsumo ng mana at nagpapahintulot sa gumising na maging mas bihasa sa martial arts. Gayon din ang pinsalang dulot ng mga hubad na kamay ay nadaragdagan ng 33%. Galit na galit si Baro na ang isang hamak na aso ay nangangahas na magsalita tungkol sa pagkakaiba ng mga species sa harap ng batang Monarko. Walang species na mas mataas kaysa sa Shadow Monarch na isang apex predator. Nagulat si Bro na marinig ito. Nangangahulugan ito na ang batang ito ay anak ng Shadow Monarch na labis niyang kinapopootan at gustong paghigantihan ngunit hindi iyon nakatakdang mangyari. Ang sipa ni Suho ay naibaon siya ng husto sa lupa kaya't nawala ang lahat ng pag-iisip ng paghihiganti. Hindi rin kinaya ng lupa sa paligid niya ang impact. Sa wakas bumagsak ang katahimikan sa kagubatan. I-deactivate ni Suho ang bond skill bumalik sa kanyang normal na anyo. Agad na humiwalay sa kanya ang tagapagmana ng Fang.
Maging ang naghihingalong si Bro ay nabihag sa kanyang obsesyon na maging mas malakas at inulit ito ng paulit-ulit. Kailangan niyang maging mas malakas. Lumapit sa kanya ang tagapagmana ni Rakan at humagulgol ng mahina. Mamamatay na si Bro at ilang segundo na lang bago siya mamatay ay nagsimulang maglaho ang batong itinanam sa kanyang mata at sa wakas naalala niya. Naalala niya ang dahilan kung bakit niya gustong maging mas malakas upang protektahan ang tagapagmana ni Raan. Ngayon siya ay galit sa kanyang sarili dahil hindi niya nagawang gawin ito. Sa huling alulong nagpaalam ang Little Wolf sa kanyang matalik na kaibigan at nakatanggap si Suho ng abiso na natalo na ang hayenang si Brochi.